Bangers TV. Leia! Leia! Nasaan ka bang babae ka? Halika nga dito! Walang iya ka talaga, oh! Dong, bakit? May problema ba? Oo! Talagang malaki problema mo ngayon. Ano tong nakita kong buto ng kambing sa damuhan na malapit sa kulungan, ha? Ikaw may gawa nito, ano? Ano kasi? Huwag ka na magpaliwanag pa! Dalawa lang tayo nandito. Sa ating dalawa, ikaw lang naman ang lumalapa ng hayop. Sino ba nga bang gagawa, Ber? Hindi ko naman sinasadya, Dom eh. Nagutom lang ako kanina. Saka nakita kong may sakit na rin yung kambing na yan. Naawa ko dahil nahihirapan siya Kaya nilapa mo. Ikaw na nagdesisyon sa buhay niya. Sa tingin mo maniniwala ako sa pagpapaawa mo. Hindi marunong maawa ang mga aswang na kagaya mo. Dahil kung talagang may awa kayo, hindi nangyari karanasan ko 10 taon na nakalilipas. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Dodobling ko na lang ang pag-aalaga sa mga alaga mong hayop para makabawi. Dodoblehin? Namatay ang nobya ko noon. Dinoble ba ng mga pumatay sa kanya ang pag-aalaga sa mga naiwan niyang pamilya? Saka paano pa nababawi ng pag-aaruga kung patay na ang biktima? Lalo mong dinadagdagan ang galit ko sa mga kagaya mong halimaw eh. Alam mo, dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon hanggat hindi natututo. Hala, pumasok ka doon sa silid ng parusahan para magtanda ka. Dom, Huwag ka na magmakaawa pa sa akin. Wala na akong awa sa kagaya mo kahit na kaunti. Sige, pasok! 10 taon na nga po ang nakalilipas matapos ang insidenteng ikinagalit niya kabanong. Dahil po sa pakikinig ko sa inyong channel, napansin kong bukas na ang kaisipan ng mga tao tungkol sa mga aswang. Kaya gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan nung ako'y nasa 40 taong gulang. Dalaga pa ako sa edad kong yun dahil ayaw ko po talagang mag-asawa. Isa sa mga dahilan ko ay ang aking pagkatao. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Bea. Isa po akong aswang. Opo, tama po ang inyong narinig. Ako'y mula sa uri ng mga aswang na kung tawagin ay tangob. Ang lahi po namin ay marunong sa itim na mahika. Dahil may lahi din po kaming mangkukulam. Bago mag-cruise ang landas namin ni Dom, tumatakas ako noon sa mga aswang na kung tawagin ay gunong. Sila po ay mula sa uri ng nilalang na nahahanay sa mga asbo. Ito ang ginagawa nilang panlaban sa mga antingero at manunugis ng aswang. Tinatakasan ko noon si Lucio dahil sa kasunduang kasal na isinagawa ng angkan ko sa kanila. Mula kasi nang matuto kong makisalamuha sa mga tao, nag-iba na ang pananaw ko sa buhay. At isa doon ang hindi pakikipag-ugnayan sa iba pang lahi ng aswang. Pero ang pagtakas ko na yon ay naging mitsa ng pagkamatay ng nobya ni Dom. Pero ang bagay na yon ay hindi nagkataon lang. Sinadya ko po talagang dalhin ang mga gunong sa batis kung saan sila naroroon. Dahil ang pakay ko naman talaga ay patayin ng dalawa. Inakala kong magtatapos na doon ang buhay nila. Pero maswerte pa rin si Dom dahil nakaligtas siya. May mga dumating kasing ordinaryong tao na maliligo rin sa batis. At dahil may karamihan sila, nag-anyong halimaw na aso ang mga gunong at nagsitakas. Kaya inakala ng mga tao na inatake kami ng mababagis na hayop sa gubat. Dahil sa pangyayaring yon, na-trauma si Dom at ilang buwang tulala. Mag-isa na lang siya sa bahay dahil siya'y naulila. Nagpasya akong doon tumira dahil isa sa mga plano ko ay alagaan siya para gumaling. Hindi para bumalik sa normal ang buhay niya, kundi lalo pang pahirapan. Kagaya ng ginawa ng mga kasama mo kay Ana. Ginawa mo rin yun sa alaga kong kambing na walang kamalay-malay. Mga halibaw talaga kayo no? Lumod ka nga sa bilaong may asin na yan. Lord! Dom, pakiusap. Ang sugat ko sa tuhod ay hindi pa gumagaling dahil sa pagluhod ko rin nung nakaraang araw eh. Abay, kasalanan mo kung bakit ka lumuluhod. Tinangka mo tumakas eh. Hindi ba't nagkaroon na tayo ng kasunduan na mananatili ka dito sa bahay ko bilang isang bihag? At
lahat ay pwede kong gawin sa'yo kahit pa ang pagmalupitan ka. Tapos kayo nagmamakaawa kang wag nang lumhod dyan? Wala kang karapatang humingi ng pabor. Gusto ko lang naman makita ang kapatid ko. Kaya ako lumabas ng bahay. Pero hindi naman ako tumatakas eh. Huwag ka na magpalusot. Bukod sa mamamatay tao ka, sinungaling ka rin. Hindi ako mamamatay tao, Dom. Alam mo yan. Ilang taon na tayo nakatira sa bahay mo pero hindi naman ako nang bibiktima ng tao, hindi ba? Ay nako, huwag mo akong tanungin na para bang kasakasama kita sa buong araw. Malay ko ba kung anong ginagawa mo kapag wala ako? Maniwala ka sa akin. Hindi ako gumagawa ng bagay na hindi mo magugustuhan. Ngayon lang kasi, nagutom lang talaga ako. Wala kang pagkain na iniwan kanina eh. Abat, sinisisi mo ba ako? Ang galing mo rin ano. Nagagawa mong ibaling sa akin ang kasalanan para mapatawad ka? Hindi naman sa ganun. Eh baka nakakalimutan mo na may kasunduan tayo na pwede kong gawin ang kahit na ano sa'yo. Ngayon umaangal ka na. Lumod ka! Lord! Aray, sige na, hindi ko naman nakakalimutan ang kasunduan natin eh. Pwede mo naman gawin ang gusto mo eh. Huwag ka magbait-baitan. Dahil kahit kailan, hindi mo makukuha ang loob ko hanggat sariwa pa rin sa alaala ko kung paano nilapan ng kapwa mo aswang ang pinakamamahal kong babae. Pare-pareho kayong lahat. Dapat sa'yo, hinahagupit ng latigo eh. Nagawa ng buntot pagi na may matutulis na tinik. Nakagaya nito! Hindi mo ako makukuha sa mga iyak at daing mo. Dapat lang na ipinaparanas ang matinding pagbaw ng tinik ng latigo sa laman mo para magtanda ka. Tama na! Kahit na ano na lang sanang sandata, huwag lang yan. Sa likod pa talaga? Kahit sana lang, huwag lang sa likod kayo usap. Wala kang karapatang mamili kung saan kita hahagupitin. Dapat talaga na ang pagpaparusa sa'yo tatatak sa utak mo eh. Para magtanda ka. Tingnan ko lang ngayon kung magawa mo pang kagatin ng kahit na tenga lang ng alinman sa mga alaga kong hayop. Dapat lang na hagupitin ka pa ng ganito eh. Ganito ba? Iwas ka ba ha? Ito bagis ka. Tama na! Hindi na ako uulit! Hindi ka na talaga makakaulit. Dahil sa susunod, mas matindi pa dyan ang sasapitin mo. Ngayon, puro latay na ang likod mo. Dapat lang na lagyan ng asin para mas ramdam mo ang pananakit. Hindi ba? Ha? Huwag! Mawa ka! Mana! Natatakot ka talaga sa mga kahinaan yung mga salot sa mundo, ano? Ha? Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi natatakot sa asin? Kahit nga kaming ordinaryong tao nasasaktan dahil sa hapdi kapag nalalagyan ng asin ng sugat eh. Ikaw ba kayang aswang? Ha? Gusto ko yung takot sa mga mata mo eh. Gustong gusto ko talaga yung nakikita sa'yo. Dahil alam ko, kapag takot na kayo, sigurado akong magiging masaya si Ana dahil naipaghihiganti ko ang pagkamatay niya. Hindi totoo yan. Dahil kung mabait siyang tao, hindi niya gusto paparusahan ang wala namang kinalaman sa pagkamatay niya. Abat, may lakas ka pa ng loob na magmataas ng boses? Ha? Mukhang nakakalimutan mo na yata na ikaw ang dahilan na kamatayan niya. Hindi ba? Ikaw ang nagdala ng mga aswang sa batis kung saan kami naliligo noon? Dahil sa'yo, nabiktima kami ng mga aswang. At wala ka namang ginawa para tumulong na maligtas kami. Kaya paano mo nasabing hindi ka nila kaisa, ha? Biktima lang din ako, Dong. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hinahabol nila ako kaya ako tumatakas noon. Hindi mo ako mapapaniwala. Dito ka magpaliwanag sa asin. Magmakaawa ka ngayon sa sugat mo na huwag saan nang humapdi para hindi ka mahirapan. Mana! Parang awa mo na! Tama na! At para mas madagdagan ng galit ni Dom sa akin, inamin kong isa kong aswang. Dahil doon, palagi niya akong sinasaktan. Walang humpay sa pagsaboy ng asin si Dom sa sugat ko. Kahit nagmamakawa ako sa kanya, hindi ko sinubukan tumakas o lumaban. Isa kong aswang. At kapag ginusto ko ang manakit, alam kong wala siyang laban sa aking kakayahan.
Kaya paulit-ulit ko lang na tinatanggap ang pagpapahirap niya dahil alam kong mapapagod din siya at tatapusin din niya yon. Habang sinasabuyan niya ako ng asin, pumipikit na lang ako at bumalik sa aking isipan ang nangyari noon sa Batis. Kung papaanong nilapa si Ana ng mga gunong sa aming harapan. Tama si Dom. Wala akong ginawa noon. Hindi dahil mahina ako, kundi talagang hindi ko sila tutulungan. Isa lang ang nasa isip ko noon, ang mamatay sila at makapaghiganti. Umiyak lang ako habang nagmamakaawa. Hindi dahil ganun nga yun, kundi gusto kong ipakita sa kanya na talagang mahina lang akong nilalang. Nabalik ang ulirat ko sa kasalukuyan nang marinig ang yabag na papasok sa bahay. Amoy na amoy ko siya. Ang kapatid kong si Ben ang dumating. Pareho kaming nagulat nang buksan niya ang pinto ng silid. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita si Dom na sinasaktan ako. Ate, huwag kang pumasok dito. Umalis ka na, Ben. Huwag ka na munang pumunta dito ngayon. Alis na. Ano ginagawa mo sa ate ko? Walang niya ka! Layo mo siya! Hindi kita pipigilan. Sige, lumuhod ka rin dyan. Huwag, Dom. Pakiusap. Nangako ka, di ba? Hindi mo idadama yung kapatid ko. Hindi mo siya sasaktan. Kaya ngayon nayaan kitang gawin ng lahat ng gusto mo sa akin eh. Para hindi mo siya idamay. Pakiusap. Huwag kang sumira sa kasunduang yun. Baka pwisit na aswang. Magsama kayong dalawa. Pasalamat ka't dumating ang kapatid mo. Dahil kung hindi lang yan ang parusa mo. Tumabi ka nga lalaki ka sa pintuan. Mga malas! Nabilis akong nilapitan ni Ben pagkaalis ni Dom. Tinulungan niya ako makatayo at inalalayan papunta sa kwarto ko. Tinulungan niya akong linisan ang aking sarili at gamutin ang mga sugat. Ate, ilang taon na nakalipas oh. Bakit ka pa rin nagpapalipin sa lalaking yun? Wala siyang puso. Sapat na siguro yung 10 taon na pagpapahirap niya sa'yo. Iwan mo na siya. Bumalik ka na sa atin. Hindi pwede, Ben. Kung uuwi ako, magiging delikado rin ang buhay ng mga magulang natin. Mabuti nang walang makaalam kung nasaan ako. Mas mabuti nga kung ipaalam mo na sa kanila na patay na ako. Para hindi na sila kambalain pa ni Lucio. Palagi kang tinatanong sa akin ni nanay eh. Hindi ko pwedeng sabihin na patay ka na. Para ka naman tanga eh. Eh kung sa bagay, tanga ka na nga kung tutuusin. Inaayaan mong saktan ka ng lalaking yun eh. Bakit ba? Alam mo para ito kay Bianca, hindi ba? Buhay ng kapatid natin ang nawala. Kaya buhay ng babaeng pinakamamahal niya ang kapalit. Pero kulang pa rin yun. Kulang pa ang pagdurusa niya. Kahit ilang sugat pa ang gawin niya sa katawan ko, kakayanin ko eh. Hanggang sa makita ko ang pagdurusa niya ng gusto. Ate, naiintindihan naman kita eh. Pero hindi na may babalik pa ang buhay ni Ate Bianca kahit mapatay mo pa siya. Kaya tigilan mo na yung pagpapahirap sa sarili mo. Iwanan mo na siya. Tignan mo, puro sugat ka dahil sa pananakit na sa'yo. Kahit may dahilan ka, hayaan mo bang pati ikaw mamatay? Sa tingin mo matutuwa si Ate Bianca? Saka isa pa, may kinakarap pang ibang problema. Ang mga kalaban na aswang ng angka natin. Hindi na ako pwedeng umalis dito, Ben. Dahil dyan. At bakit na naman hindi? Ang bakuran kasi ng bahay na ito, napapalibutan ng orasyon at pangontra laban sa mga aswang na gustong pumasok dito. Hindi malalaman ng mga aswang sa labas na may aswang na nagtatago dito sa loob ng bahay. Hindi rin ako makakalabas dito dahil sa mga pangontrang inilagay ni Dom. Mas ligtas ako dito. Hindi ako mahahanap ni Lucio. Ay, naku naman. Hindi ko talaga alam kung paano ka naging ganyan katanga eh. Nagpabiyag ka talaga sa taong hindi naman din kalakasan. Yung pananakit niya sa'yo, yung kaya niya lang gawin eh. Saka yung sinasabi mong pangontra at orasyon na nakapalibot dito sa bahay niya. Eh sa tingin ko naman, natutunan niya lang din yung sa iba. Hindi ko naman kasi nararamdaman na may kakayahan siyang gumawa ng mga ganong orasyon eh. Hayaan mo na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Hayaan mo na ako sa mga plano ko. Basta ang bilin ko sa'yo ah. Tuwing pupunta ka dito, dapat may bago kang ituturo na orasyon sa akin. Eh, kumusta pala sila nanay at tatay? Yung angka natin, ayos lang ba sila?
Oo, ate. Palagi kong ibinibigay kay nanay yung mga sulat na ipinapadala mo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Para kahit papano hindi sila nag-aalala. Puro naman kasinungalingan yung laman ng sulat mo eh. Pabayaan mo na. Basta, huwag ka magsasabi sa kanila kung ano ang tunay na kalagayan ko ha. Mangako ka. Ay, ilang beses na ako nangangako sa iyo, ate. Basta, huwag kang sisira sa pangako ha. Oo na. Siya nga pala. May dinala ako para sa iyo. Alam kong matutuwa ka. Ano yon? Ito oh. Aba, libreta ito ni Impo ah. Dito nakasulat ang mga orasyon at dasal na ginagamit ng ating angkan. Paano mo ito nakuha? Ninako ko sa baul niya. Sira ulo ka talaga. Bakit mo ginawa yun? Dahil kailangan mo yan eh. Hindi ka pa masyadong maalam sa mga orasyon at dasal ng ating lahi. Dapat matutunan mo mga yon. Para kung sakaling gusto mo nang tumakas dito, makukontra mo yung mga orasyon na nagpoprotekta sa bahay na ito. Makakalabas ka na. Hindi yun yung pinakamalayo mo lang na naabot hanggang dun sa mga kulungan ng hayop eh. Dahil ginagawa ka niyang alipin. Tagapakain ng mga kambing niya. Nagsimula ka na naman. Totoo naman eh. Pero, paano kung hanapin ito ni Impo? Kahit hanapin pa niya, hindi naman niya malalaman kung sino kumuha. Saka isa pa, bakit pa niya hanapin yan? Sa tanda na nun tsak nakabisado na niya yung mga nakasulat din sa libreta. Sira ulo ka talaga. Pero, salamat dito May pagpapatuloy ko na yung pag-aaral sa mga orasyon at dasal. At sana rin, may orasyon kang masambit para maiwan na ang isip mo at tuluyan ka nang umalis dito. Ay, oo nga pala. Magdadalawampung taon ka na, di ba? Hindi ka pa kinukulit sa atin tungkol sa pagdiritual sa'yo para maging ganap na tangob? Ikaw na lang ang normal na tao sa ating kakapatid eh. Di kinukulit nga nila ako. Puro lang palusot ang ginagawa ko. Saka patakas-takas. Di pa ako pwedeng maging ganap na tangob, ate. Hanggat nandito ko sa poder ng lalaking yon. Kasi kapag ganap na akong aswang, hindi na ako makakapasok dito. Hindi na kita may sasalba sa mga pagpapahirap niya. Baka makita na lang kitang inilalabas dito na wala ng buhay. Kaya maasa ako na sana magising ka na. Maisip mong hindi to ang buhay na para sa'yo. 10 taon na nasayang sa buhay mo, ate. Dahil lang sa pagtatago dito. Huwag ka mag-alala, Pin. Darating din tayo dyan. Sus! Kailan pa? Basta. Bea! Nandiyan ka ba? Oh, dumating yung kapitbahay niyong mahilig magbigay ng maalat na ulam. Baka may dala na naman yon. Loko, ikaw talaga. Walang preno yung bibig mo. Sandali, tulungan mo ako magsuot ng sweater para maitago yung mga sugat ko. Hindi niya ako pwedeng makita na ganitong itsura. Oh, sige. Bea! Nandiyan ka ba? Nandito po, sandali lang. Pinilit kong maging normal ang kilos habang pinakikiharapan si Aling Alicia. Alam kong matabilang dila niya. Pero kahit paano ay siya ang kapitbahay na naging kasundo ko. Pala kaibigan naman siya at maalalahanin. Siya ang dahilan kung bakit kumalat sa aming lugar na mag-asawa kami ni Dom. Ang sabi niya kasi dati, si Dom daw ang nagsabi sa kanya na mag-asawa kami. Naging laman din kami ng chismis noon. Pinagsabay daw kasi kami ni Ana. Pero hinayaan ko na lang na maniwala mga tao sa maling impormasyon. Naging sandigan ko rin naman yon para makatira sa bahay ni Dom. Dahil sa chismis na yon, pinaniwala na nga namin ng mga taga sa amin na kami ay mag-asawa. Bakit po kayo nagpunta dito, Aling Alicia? Huwag niyong sabihin na nagdala na naman kayo ng ulam. Hindi naman masama kung palagi kitang dala ng ulam, di ba? Oo naman po. Kaya lang mo nakakaya na sa inyo. Baka naabala ko na kayo. Kaya huwag niyo nang ulitin. Nakakapagluto naman ako dito sa bahay Ay nako, eto naman. Ganyan talaga kapag magkaibigan. Parang anak na nga ang turing ko sa iyo At saka isa pa,
Inutusan ako ni Dom na pumunta dito. Dumaan siya kanina sa bahay eh. Inutusan? Bakit ho? Eto, ipinabibigay niya sa'yo to. Cream ito na pamahid sa sugat. Ang sabi niya, nasugatan ka raw dahil lalampa-lampa ka. Ano pa nangyari? Lalampa-lampa ho? Talaga ba? Yun ang sabi niya? Ben, huwag ka nang sumabat. Etong ulam mo, dali mo na lang sa kusina. Ah, mabutit nandito ang kapatid mo. Ang dalang niya bumisita ah. Kaya nga ho eh. Maupo mo muna kayo dito sa sala. Salamat dito sa cream ah. Saka sa ulam na dala nyo. Galing kay Dom yung cream. Hindi naman sa akin eh. Pero yung ulam, ako nagluto. Garlic chicken. Nag-experiment ako eh. Masarap naman ang kinalabasan. Kaya sana eh, magustuhan mo. Garlic chicken? Yung bawang? Oo, garlic. Bawang nga sa Tagalog. Paano kasi? Yun na lang ang sangkap na meron sa kusina eh. Bakit? May problema ba? Wala ho. Ngayon ko lang ho kasi narinig ang ganong luto ng ulam. Pwede ho pala yung bawang lang ang sangkap? Experiment nga, hindi ba? Ikaw talaga, ho? Ay, oo nga pala. Nakapagtataka naman na nagpadala ng cream si Dom. Bakit ho kaya? Nakapagtataka. Paano naging katakataka kung mag-alala sa yung asawa mo? Normal lang yon. Mas nakapagtataka yung wala na siyang pakialam sa'yo. Doon ka magalit. Tsak, may babae yun kapag ganon. Oo nga ho. Normal nga lang yung ginagawa niya. Teka nga. Siguro nag-away kayo, ano? Hindi ho. Nako, wag ako, Bea. Patingin nga yung sugat mo. Nasaan ba? Hindi ho. Wala ho. Ayos lang ako. Simpleng galos lang ho yun. Sandali. Nagmamansyang likuran ng damit mo. Diyan ka ba may sugat? Teka, ano yan? Parang dugo yung bumabakat sa damit mo ah. Hayaan niyo na ho. Ayos lang naman po ako eh. Aray, huwag niyo po hawakan. Bea, binugbog ka ng asawa mo? Puro ka sugat ah. Tingnan mo itong braso mo oh. Puro sugat. Parang hinagupit ka ng latiko dahil sa itsura ng mga latay na ito. Sinasaktan ka ni Doc? Kailan pa? Hindi. Ano kasi, nagalit ho siya. Hindi naman niya sinasadya yun eh. Ay nako, kaya sinadya o hindi, hindi dapat nananakit ng babae ang lalaki. Lalo't asawa pa niya. Nawala na nga si Ana sa kanya eh. Gugusin pa ba niyang pati ikaw eh, mawala rin? Ay nako, pasensya na ha. Hindi ko sinasadya na mabanggit pa si Ana. Hindi naman siguro yun magmumulto. Ay nako, wag naman sana. Ayos lang ho. Gusto mo, tulungan na kitang maglagay ng cream sa mga sugat mo. Hindi mo yan kakayanin mag-isa dahil nasa likod. Ayos lang ho ako, Aling Alicia. Si Ben na lang ho ang tutulong sa akin. Nandiyan naman siya eh. Ay, sige. Gusto mo bang i-report sa barangay si Dom? Para hindi na niya ulitin to. Malayo-layo ang bahay ko at kapag sinaktan ka uli niya eh, hindi kita matatakbo kagad. Ikaw pa naman ang tipo ng taong matiisin. Nako, wag na ho. Hindi lang ho kami nagkaintindihan. Magiging maayos din ito. Huwag niyo na pong alalahanin, Aling Alicia. Ako na pong bahala kay ate. Salamat po sa ulam at sa cream, ha. Ay, wala yon. Etong ate mo, binubugbog talaga nito, ano? Opo. Ben, sabi na eh. Pinoprotektahan pa niya ang asawa niya eh. Siya itong agrabyado. Talaga yung ate mo, masyadong mabait. Ingatan mo ang ate mo, ha, Ben? Opo. Pasensya na ate, ha. Nagtanong eh. Sabi mo, huwag magsisinungaling, hindi ba? Kaya sinagot ko lang. Ay nako, huwag niyo nang pag-awayan magkapatid yan. Kaibigan niyo naman ako. Para niyo na ako magulang. Nandito ako para sa inyo, lalo na sa iyo, Bea. Basta kapag kailangan mo lang ng tulong eh, nandito lang ako. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Masyado lang yatang siloso si Dom. Hindi ka na nga naglalabas ng bahay eh, nagseselos pa. Tama, yun nga ho. Nagselos lang siya siguro kaya napagbuhatan ako ng kamay.
Pero magiging ayos din naman ho ang lahat. Huwag na ho kayo mag-alala doon. Medyo masama na ho ang pakiramdam ko, Aling Alicia. Gusto ko na ho magpahinga eh. Ay, oo, sige. Uuwi na rin naman ako eh. Oo, Ben, ikaw nang bahala sa ate mo ha. Opo. Lagyan mo ng cream yung mga sugat niya para maghilom kagat at hindi magpeklat. Kaya naman pala pinadala ng cream kasi nag-aalala sa asawa. Pero grabe naman yung ginawa niyang pambubugbog. Mukhang malalim ang mga sugat. Matindi pala magalit tong si Doc. Mukhang nakakatakot. Ay nako, paano? Aalis na ako ha. Maiwan ko na kayong dalawa. Sige ho, salamat ho sa mga dala niyo. Ate, mukhang hindi maganda yung mga ngiti ni Aling Alicia bago umalis ha. Asahan mo, bukas na bukas. Alat na naman yung pambububog sa'yo ng lalaking yun. Hayaan mo na. Hindi naman ako lumalabas ng bahay eh. Hindi naman ako maapektuhan nun. Saka kasalanan naman yun ni Dom. Alam niyang chismosa ang babaeng yun. Sa kanya pa niya ipinadala yung cream. Teka, gusto mo bang kumain? Nang ano? Yung ulam na dala niya? Narinig ko ba yung sinabi niya? Bawang lang ang sangkap nun. Ikaw na lang ang kumain. Parang gusto din akong patayin ni Aling Alicia eh. Malay ba niyang aswang ka, no? O paano? Kain muna ako. Tapos mamaya tutulungan kita maglagay ng cream niya sa mga sugat mo. Ay, wag na. Hindi ko na kailangan ng cream. Kaya ko naman itong pagalingin na mag-isa eh. Nakalimutan mo na bang aswang ako? May sarili akong kakayahan sa pagpapagaling ng mga sugat. O paano? Doon na lang muna ako sa kwarto. O nga pala, nakalimutan ko ngang aswang ka. O sige ate, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang ha. Doon muna ako sa kusina, kakain lang ako. Hindi na umalis si Ben dahil sa pag-aalala sa akin na baka saktan uli ako ni Dom pag umuwi. Pero lumipas ang gabi at hindi umuwi si Dom. Nagtataka ako kasi kahit araw-araw siyang umaalis ng bahay, umuwi naman siya kahit abutin pa ng madaling araw. Ordinaryong tao lang si Dom, kaya alam kong kapag binalikan siya ng mga gunong, wala siyang kalaban-laban sa kanila. Kahit 10 taon na ang nakalipas mula na mangyari ang insidenteng yun sa Batis, hindi pa rin nakalimot si Dom. Alam kong may ginagawa siyang mga hakbang para makapagiganti. Hindi ko lang siya masundan dahil hindi ako makalabas ng bahay. Inabot na ng tanghali kinabukasan pero hindi pa rin siya umuwi. Hanggang sa dumaan si Aling Alicia sa bahay bago umuwi sa kanila pagkagaling sa talipapa. Dumaan siya dahil sinabi niya sa akin ng mga usapan na kanyang narinig habang bumibili ng gulay. May nakakita raw kasi kay Dom na palihim na nakikipagkita sa isang misteryosang babae. Anong ginagawa mo ate? Bakit ka nagbibihis? May lakad ka ba? Si Dom kasi. Dahil ba yun sa sinabi ni Aling Alicia kanina nung dumaan siya rito? Oo. Paano kung... Ate, kahit mang babae pa siya, wala namang magagalit eh. Wala naman siyang asawa eh. Hindi ka naman niya asawa, di ba? Nagpapanggap lang kayo mag-asawa sa paningin ng mga tao para hindi kayo pagchismisan kung bakit kayo nagsasama sa iisang bubong. Tapos, wala naman palang namamagitan sa inyo. Maliban na lang kung may nararamdaman ka na sa kanya. Pag-aalala ka talaga. Teka, nakakagusto ko na nga ba sa kanya? Che, sira ka ba? Ang iniisip ko lang, paano kung nakatagpo siya ng albularyong magtatanggal ng ritual natin sa kanya? Hindi ko na siya magagawang kulamin. Bukod pa doon, pwedeng ibalik yun sa atin. Ay, tama ka nga. Anong gagawin natin? Sana'y mali ako. Kung hinahanap niya yung mga aswang na sumalakay dati sa amin, mas ayos pa yun eh. Dahil hindi naman siya mananalo sa kanila. Mabilis na matatapos ang pagiganti natin. Kaya lang, hindi masaya. Pinadali lang kasi. Hayaan mo na lang kaya siya sa kung ano yung ginagawa niya sa buhay niya. Alam mo ate, medyo kinakabahan din ako para sa iyo eh. Oo, naiintindihan kita. Dahil para kay Ate Bianca ginagawa mo. Kaso, baka ikapahamak mo pa rin eh. Kaya kung pati ikaw mawala sa amin nila nanay. Itigil mo na yung pagiganti mo. Umuwi na tayo sa atin. Hindi. Gusto ko siyang hanapin. Kung ano man ang binabalak niya, dapat mahadlangan ko kagad. Paano mo gagawin yon?
Di ka nga makalabas ng bahay na to eh, dahil sa mga pangontra at orasyon. Pero, kaya mong alisin ng mga orasyon, di ba? Ako? Oo. Ate, baka nakakalimutan mo. Hindi pa ako ganap na tangob. Pero tinuturuan ka ni Impo na gumamit ng maika at orasyon, di ba? Kaya ka nga nakakalabas-pasok dito eh. Mas bihasa kang gumamit ng mga orasyon kaysa sa akin. Tapos, normal na tao ka pa. Alisin mo mga pangontra sa dadaanan ko. Magagawa mo akong ilabas dito, Ben. Naku po. Nagagawa ko lang naman makalabas-pasok dito kasi ordinaryong tao nga lang ako. Paano ko naman yung gagawin sa'yo? Hindi ko pa nasusubukan ng mga itinuro ni Impo, no? Baka mamaya niyan, mas mapatindi ko pa pala yung epekto. Lalo kang di makalabas sa ate. Hetong libreta. Hanapin mo ang orasyon na pwedeng umusal para matanggal ang selyo sa bahay na ito. Kahit pansamantala lang, makalabas lang ako. Magagawa mo yan, Ben. Tiwala ka lang. Pero hindi ka pa malakas eh. Tingnan mo nga yung tsura mo. Hindi ka pa nakakalakad ng maayos mula sa pambubugbog niya. Huwag mo nang isipin yon. Hindi naman ako kasing hina ng iniisip mo eh. Kasi hindi naman ako ordinaryong tao. Ano? Alisin mo na yung selyo na ginawa niya. Huwag ka na mag-isip. Gawin mo na. Sayang ang oras na lumilipas oh. Alam ko namang kaya mo eh. Hindi na nakaangal pa ang kapatid ko. Napilitan na siyang sumunod sa gusto ko. Inabot din siya ng gabi sa pag-aaral sa kung anong orasyon ang babasag sa selyo. Hanggang sa magtagumpay siya. Lumapad ang ngiti ko dahil sa tuwa at parang batang lumabas ng bahay. Mahusay ka talaga, Ben. Isa ka mahusay na mag-aaral ni Impo. Matutuwa siya kapag nalaman niyang nagtagumpay ka ngayon. Lo, para yun lang? Anong para yun lang? Ilang oras mo lang ginawa yun, no? Ibig sabihin, nahirapan ka rin. Oo na. Ang saya-saya mo na nga kasi nakalabas ka eh. Ano na susunod na gagawin natin? Hindi, Ben. Ako lang ang aalis. May iwan ka dito sa bahay. Delikado na ito para sa'yo. Ngayon, delikado na sa akin. Hindi ko may papangako na mapoprotektahan kita mula sa mga kalaban eh. Kaya dumito ka na lang, ha? Sa tingin mo, hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. Dahil hindi pa ako ganap na tangob. Ate, hindi pa man ako aswang, may dugo na ng tangob ang nananalaytay sa akin. Hindi pa lang nagigising. Pero yung mga orasyon nga, kaya kong bigkasin ng tama eh. Ibig sabihin, may sarili akong kakayahan para protektahan ang sarili ko. Mas mahusay ako sa'yo pagdating dun. Kaya makakatulong din ako. Isa pa, hindi ako papayag na lumakad ka mag-isa. Kasi hindi naman ako naturuan ni Impo eh. Kaya hindi pa ako bihasa sa mga orasyon. Kasi nga, tumakas ka na sa atin. Paano ka tuturuan? Tama na. Pag-aawayan na naman natin yan eh. Aalis na ako. Teka, sasama ako. Dito ka lang. Sasama nga ako. Hindi ko na siya napigilan dahil nauna na siyang tumakbo palabas ng bakuran, Kabanong. Hinayaan ko na lang dahil naiisip kong kailangan ko rin ng kasama sa paghahanap kay Dom. Habang naglalakad kami, ay ipinagtanong-tanong namin si Dom sa mga taong kakilala niya, pero wala namang makapagsabi kung saan siya pumunta. Dahil hindi rin naman daw nila nakakasama ng buong araw yun. Malalim na ang gabi at hindi pa rin namin siya nakikita. Wala rin kaming alam kung saan siya hahanapin. Dahil hindi ko alam kung sino-sino pa ba ang kaibigan na sinasamahan niya. Hanggang sa mahagip na mga mata ko, ang isang binabaing tansya ko ay nasa 30 anyos na. Naramdaman ko kagad sa kanya na hindi siya ordinaryong tao. Malakas ang enerhiya niya at amoy na amoy ko ang pagiging aswang sa kanya. Hinata ko si Ben at itinuro ang babae. Pareho kaming nagpasya na sundan ito dahil iba rin ang kanyang kutob. Nakarating kami sa kakahuyan at mula roon ay nakita naming parang may hinihintay siyang katagpo. Nagtago kami ni Ben sa likod ng malaking puno para makita ang mga mangyayari. Maya-maya ay nakita kong dumating si Dom. Ibang-iba ang itsura niya. Parang hindi na siya ordinaryong tao dahil bukod sa pananamit niya at ilang sandatang kargado sa katawan, ay naramdaman ko rin na tumaas ang enerhiya ng aura niya.
Pinakinggan naming mabuti ang usapan ng dalawa. Kahit may kalayuan, ay dinig pa rin naman dahil sa katahimikan ng paligid. At bilang aswang ay malakas ang aking pandinig kumpara sa ordinaryong tao. Dumating ka nga. Akala ko nabahag na ang buntot mo Di ako duwag. Tsaka, hindi ako nagtatago dahil wala naman akong pinagtataguan At lalong wala akong kinatatakutan. Talaga ba? Sa itsura mo, parang kabado ka. May dala ka pang mga sandata. Yan ba ang hindi takot? Protection lang yan para sa sarili ko. Alam kong mga asong na tulad mo tuso. O sige na. Pabayaan na natin ang mga walang kwenta mong sandata. Hindi mo naman yan kayang gamitin laban sa akin Balita ko kasi, hindi ka na marunong makipaglaban. Dapat hindi ka kumukuha ng impormasyon sa mga maling tao Kalituloy ang nasasagap mo. Well, tama na nga ang chika. Nakarating sa akin ang pakay mo. Pinag-iisipan ko talaga to. Kaya ako nandito dahil... Pumapayag ka na sa ko. Hindi masyado. Ganito na lang. Ibigay mo sa akin si tangob na hawak mo at sasabihin ko sa iyo kung sino-sino ang mga pumatay sa pinakamamahal mong babae. Ate, mukhang ikaw yata yung pinag-uusapan nila Ikaw lang naman ang bihag ng lalaking yan, di ba? Shh! Huwag ka maingay. Baka maramdaman nila tayo. Kahit binalutan mo ng orasyon at selyo ang presensya natin, isa pa rin gunong ang kausap ni Dom. Hindi lang siya basta gunong. Bakit? Sino bang binabaing yan? Siya ang nakababatang kapatid ni Lucio. Siya si Verka. Ala, mukhang delikado ka, te. Shh! Huwag kang maingay. Parang hindi ganyan ang ipinarating ko sa iyo Tama ang nakarating na mensahe sa akin. Wapo. Pero binibigyan lang kita ng pagpipilian Kasi sa ayaw mo at sa gusto, ako pa rin naman na masusunod sa uli Ibigay mo sa akin ang babaeng yon at sasabihin ko sa iyo kung sino-sino ang mga gunong na hinahanap mo. Kung mas gusto mong wala kang mapakinabangan. Hindi. Ikaw ang nakikipagtransaksyon dito, Berka. Ako dapat na nagpapasya. Kaliwaan tayo. Ibibigay ko sa iyo si Bea, kapalit ng mga gunong na pumatay kay Ana. Kung hindi mo gagawin yon, sa iba na lang ako makikipag-usap. Hindi ka naman pala magandang katransaksyon Hindi ganun kadali ang gusto mo. Hindi ako basta gunong lang, no? May ranggo din ako sa tribo namin. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng mga kalahi. May tuturo ko, pwede. Tapos, ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan para makuha sila. Pero sige, para mas mapadali sa'yo, planuhin natin. Dadalhin ko na lang sila sa isang lugar, tapos, salakayin mo. May mga kasama ka ba? Kung ikaw lang kasi mag-isa, abay, wala kang laban sa kanila. Hindi maganda ang plano mo. Huwag na natin ituloy ito. Uy, wala ka ng ibang makakausap na gurong na makikipagkasundo sa iyo maliban sa akin, no? Karamihan sa kanila ay nasa panig na ng kapatid ko. Hindi rin basta-basta taong ibibigay ko sa iyo. Aswang yon, isang tangob. Bakit ba gusto mong makuha ang tangob na yon? Ano bang kailangan mo sa kanya? Di patayin. Kailangan ko siya patayin. Kasi hanggang ngayon, siya pa rin ang hinahanap ni Kuya. Ang tanga kong kapatid na patay sa babaeng yon. Hindi na umusad sa buhay. Kakahanap sa kanya. Sa dami ng babaeng pwede niyang mapangasawa hindi na natutuloy dahil sa katangahan niya. Kaya para makausad na ang buhay niya, kailangan kong maipakita sa kanya ang malamig na bangkay ng babaeng yon. Ganun pala. Mas maganda pala kung ang kapatid mo ang kausapin ko. Talaga? Walang puso ang isang yon. Hindi siya nakikipagkasundo sa tao. Ang gusto niya ay siya lang ang masusunod. Hindi kagaya ko Binibigyan pa kita ng pagpipilian, di ba? Mabibigo ka lang kapag si Kuya ang kinausap mo. Makukuha niya sa iyo ang babae at masisira ang plano mo.
Baka ikamatay mo pa nga yun eh. Sige ka. Sige, salamat sa pag-aalala mo. Ay, hindi ako nag-aalala sa'yo. Nga ka ba? Tapos na ang usapan natin to. Hindi ko nagustuhan ng alok mo eh. Ay, teka. Meron pa akong plan B. Tama na. Hindi na ako nakikipagtransaksyon kapag bigo na sa umpisa pa lang. Ay, hindi naman itong pag-aalok uli eh. Dahil ako lang naman ang gagawa ng plan B. Yun ay, patayin ka dito. Ngayon mismo. Pinalamigan ako nang marinig ang pag-uusap nila kabanong. Natulala ako at nablangko ang aking isipan. Panayang hatak sa akin ni Ben para umalis na sa lugar na yon. Pero hindi ko maigalaw ang aking katawan. Nakatitig lang ako sa paglalaban ng dalawa. Nadagdag pa sa takot ko ang kakaibang dog na nakita ko ng gabing yon. Hindi na siya ang dating lalaking kung gumagamit lang ng buntut pagi ay parang dati kong nagtataboy ng langaw. Mahusay na siyang makapaglaban na parang isang tunay na manunugis. Nag-anyong malaking aso na si Verka nang atakihin si Dong. Pero hindi ko man lang nakita ng takot ang lalaking ilang taon ko nang nakasama sa iisang bahay. Kakaiba rin ang gamit ng latigo dahil nagliliwanag ito sa tuwing lumalapat sa katawan ni Verka. Kagad siyang namilipit sa sakit at ang sugat na naiwan ng sandata ay parang laman na tinuklab. Umalis na tayo, te. Hindi na maganda nangyayari dito. Tara na. Paano nangyari ganun siya kalakas, Ben? Abay, hindi ko alam, ate. Pero kailangan na nating umalis dito. Dahil sa kalituhan, nagpatangay na lang ako kay Ben at hindi ko na napansin kung saan kami papunta. Hanggang sa maging pamilyar na sa akin ang daan na aming tinatahak. Sandali, bakit tayo dumaan dito? Hindi naman ito papunta sa bahay ah. Uwi na tayo sa atin, ate. Hindi na kita ibabalik sa lalaking yun. Delikado ka na sa kanya. Hindi pwede, kailangan ko siyang makausap. Para ano pa? Di mo ba narinig yung usapan nila kanina? Bahala kanyang ibigay sa mga gunong. Baka may dahilan siya. Baka hindi naman talaga ganun ang plano niya. Ano ka ba, ate? Kumising ka nga. Harap-harapan mo nang nakita ang kasamaan ng lalaking yun. Tapos nagbubulag-bulagan ka pa rin? Ano ba nakita mo sa kanya, ha? Hindi mo kasi ako naintindihan, Ben eh. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Tinakasan mo nga ang mga gunong pero ang lalaking yun ang magbibigay sa iyo sa kanila. Biniyag ka na niya ng maraming taon dahil sa plano niyang yun. Tapos magpapakatanga ka pa rin? Gusto mo bang iuntog ko yung ulo mo nang matauhan ka? Kailangan ko siya makausap eh. Ate! Ate! Bumalik ka dito, uy! Hindi ko na siya pinakinggan. Binilisan ko ang pagtakbo pabalik sa bahay ni Dong. Sumunod naman sa akin si Ben dahil sa pag-aalala. Pagdating naman sa bahay, nakabukas ang bintana at mula sa bakuran ay kita kong palakad-lakad sa loob ng bahay si Dong na hindi ko alam kung galit o nag-aalala. Sinubukan ko pang pigilan si Ben para hindi na tumuloy pero nang makita ko si Dong, mas nanaigang galit ko dahil sa mga narinig na usapan nila ni Verka. Nang pumasok ako sa bahay, matapang ko siyang hinarap. Walang iya ka. Nagawa mo talaga lumabas ng bahay? Paano ka nakalabas, ha? Nagawa mo alisin yung selyo na inilagay ko? Madali lang naman yung gawin eh. Isa akong tangob. Nakakalimutan mo na ba? Kung sa bagay, pero sa tagal ng panahon, bakit ngayon mo lang ginawa yon? Bakit hindi ka tumakas? Bumalik ka ba talaga? Dahil ayoko. Kung ganon, saan ka galing? Ako ang dapat mong sagutin. Bakit ka nakikipagkasundo sa mga gunong? At kay Verka pa talaga? Hindi mo kilalang isang yun. Bakit ka nakikita sa kanya? Hindi ko na pala kailangan itago pa sa iyo yung tungkol doon. Kung ganon, totoo nga. Balak mo ibigay sa atin sa mga halimaw na yon. Iniisip ko na baka nililinlang mo lang sila eh. Pero talagang ang gusto mong ibigay si ate sa kanila? Bang klase ka talaga. Wala kang puso. Hoy, nandito ka pa rin pala. Halimaw din naman ang ate mo, ha. Dapat lang na magsama pare-parehong halimaw. Ikaw na kumag ka. Hinahayaan kita maglabas-masok sa bahay ko. Siguro, ikaw nagsusulsul sa ate mo, no? Noong ko bang gustong itakas si ate kaso ayaw niya eh. Kahit sinasaktan mo siya, mas pinili niyang manatili dito.
Pero ngayong nalaman na namin ang tunay mong kulay, hindi mo na mabibilog ang ulo ng ate ko. Wala nang dahilan para manatili pa siya rito. At sa tingin mo makakalis pa kayo rito? Naalaman na ninyo ang totoo. Bakit bumalik ba kayo dito? Hindi nyo naisip na mas mapanganib sa inyo ang bumalik? Pareho talaga kayong panga. Pero dahil nandito na kayo, dalawa na kayo magiging biyag ko na ibibigay ko sa mga gunong. Hindi yung ganun kadali, no? Wala ka naman laban sa amin eh. Isa ka lang ordinaryong tao na nagtatapang-tapangan. Kaya ka nga hindi nilalabanan ni ate sa tuwing sinasaktan mo siya eh. Kasi isang kalmot lang niya sa leg mo, ikakamatay mo na. Hindi na ngayon, Otoy. Hindi na ako kagaya ng dati. Oo nga, Dong. Ramdam kong nagbago, ana. Ginawa mo. Bakit ka naging ganyan? Bakit ko naman sasabihin pa? Pumasok ko na lang sa kwarto mo at isama mo tong kapatid mo para hindi na kayo masaktan pareho. Sa galit ni Ben, nakita kong naglabas siya ng punyal. Nakahanda na siyang labanan si Dom pero pinigilan ko siya. Lumugar ako sa harapan niya para protektahan siya dahil nakaamba si Dom na hagupitin siya ng latigo. Pilit kong pinapakalma si Ben, lalo pat hindi na tulad ng dati ang lalaking gusto niyang kalabanin. Tumigil ka, Ben. Hindi tayo mag-aaway-aaway dito. Hindi umalis na lang tayo dito para wala nang maaway na maganap. Hindi na nga kayo makakalis pa eh. Ang tigas at ang kulit mo talaga, no? Mag-aangamatayin tayo bago mo kami gawing biyag. Tama na. Dom, gusto ko lang sabihin sa'yo na mali ang ginawa mo. Kung talagang gusto mong makaganti, gusto mong isa-isayin ng mga gunong na umatake sa atin nun, kailangan mo munang maging malakas. Oo, malakas ka na. Pero hindi mo pa sila kaya sa kung anong lakas ang ipinapakita mo ngayon. Sino ba kasi ang nagsabing nalalabanan ko sila? Hindi lahat ng laban eh, lakas ang gamit, no? Mas batimbang pa rin ang utak. Kaya gagamitin mo si ate para makuha mo ang gusto mo. Ay bakit hindi? Yun naman talaga ang bala ko, umpisa pa lang eh. Napakasama mo. Eh sino bang nagturo sa akin na maging ganito? Eh di ba kayo? Tapos ngayon naging masama na ako. Kayo na ang mabuti. Mga inutil! Inihampas ni Dom ang hawak niyang buntot pagi ng paulit-ulit at wala na siyang pakialam kung saan yung tumama. Panay ang atras namin ni Ben para hindi mahagip. Mas nakita ko nang malapitan ng latigong hawak niya. Doon naging malinaw sa akin na hindi talaga ito ordinaryo. Dahil nakita ko ang nakadisenyong hiya sa dulo ng latigo. Naku, ang tabong ko ng ahas na yan. Kaya pala naging kakaiba ang buntot pagi mo ngayon dahil dyan. Wala ka nang pakialam kung paano ko to nakuha. Dapat ang problemahin nyo na lang ay ang mga sarili nyong buhay. Huwag mo sasaktan ng kapatid ko. Nangako ka sa akin na hindi mo idadamay ang pamilya ko sa gulong ito. Kung ako ang kailangan mo, papayag ako. Kung ito lang ang paraan na naisip mo para matapos lang yung gigante, sige. Hayaan kitang ibigay ako sa mga gunong. Pero pabayaan mo na ang kapatid ko. Ben, umalis ka na. Ayoko ate. Hindi kita iiwan dito. Hindi ako papayag na madamay ka dito. Basta ipangako mo sa akin na mabubuhay ka sa buhay na gusto mo. At hindi ka magpapadikta sa kahit na sino. Naintindihan mo ba? Tahakin mo ang landas na gusto mo. Kaya umalis ka na. Alis na! Hindi ate. Dalawa tayong aalis dito. Dalawa tayong uuwi sa atin. Hoy, tama na satsat nyong dalawa. Pero, pagbibigyan ko hiling mo, Bea. Mukha namang yan din ang huling hiling na magagawa mo. Kaya ikaw, Ben, umalis ka na rito. Hindi. Tatalunin muna kita. Hindi ako papayag na gamitin mo lang si ate sa mga gusto mo. Tama na, Ben. Umalis ka na. Kaya ko na to. Uwi ka na. Ipinagtabuyan ko si Ben hanggang sa makalabas ng bahay. Pagkatapos ay isinarado ko kagad ang pinto. Dinig na dinig ko ang sigaw at pagmamakaawa niya na buksan ko siya. Pero hindi ko na pinansin. Maya-maya ay napaigik ako nang maramdaman ang paglatay ng latigo ni Dom sa aking likod. Tahimik akong dumaing para hindi malaman ni Ben ang nangyayari sa akin. Mabilis akong tumakbo sa silid at sinundan ako ni Dom. Galit na galit siya habang hinahagupit ako ng latigo.
Mas doble ang pasakit ito sa akin dahil sa trabong ko ng ahas na naging kaisa na ng buntot pagi. Hindi ako lumaban. Hinayaan ko lang si Dom na saktan ako. Hanggang sa huminto na siya. Hindi dahil sa pagod, pero hindi ko rin alam kung bakit. Basta, tahimik siyang huminto at lumabas ng silid. Dinig ko pa ang paglalagay niya ng kaldado sa labas ng pinto para hindi ako makalabas. Walang bintana ang silid na yon kung saan niya ako pinarurusahan. Ang tanging naroon lang ay mga sandata niya sa pagpaparusa. Pinakinggan ko kung anong ginagawa ni Dom. Narinig ko ang yabag niya palabas ng bahay. Kasunod nun, ang pag-aaway nila. Pakawalan mo ate ko! Walang niya ka! Umalis ka na dito kung ayaw mo masaktan. Hindi ako alis dito nang hindi kasama si ate. Pakawalan mo siya! Siya na nagpasya para sa kaligtasan mo. Kaya bago pa uminit ang ulo ko, umalis ka na! Huwag ka nang babalik pa dito! Hindi! Ate! Ate! Lumabas ka dyan! Uuwi na tayo! Hindi na siya makikinig sa'yo! Umalis ka na! Alis na! Awang-awa ko kay Ben pero para sa kaligtasan niya, hindi ko siya kinikibo. Pagkatapos siya magsisigaw sa labas ay nasundan niyo ng mga iyak, daing at sigaw dahil sinasaktan siya ni Dom habang pinagtatabuyan palayo. Hanggang sa unti-unting tumahimik ang paligid. Wala akong ideya kung anong ginawa ni Dom sa kapatid ko. Nakatulog ako sa pag-iisip. Nagising ako sa tilaok ng mga manok na alaga ni Dom. Doon ako nakahanap ng paraan kung paano makalabas ng silid. Pero nagulat ako dahil wala na ang padlock kaya nabuksan ko ang pinto. Akala ko'y wala na si Dom sa bahay pero naabutan ko siyang nagkakape sa kusina habang ginagumot ang sariling sugat. Noon ko lang napansin na may mga sugat pa pala siya. Na alam kong mula yun sa laban nila ni Berka. Atakas ka? Hindi, nagugutom lang ako. Kumain ka! Pagkasabi niya noon, bigla niyang inihagis sa akin ang bagong katay na manok. Natanggalan na yun ng balahibo kaya ramdam ko ang pagkasariwa nito. Bigla akong natakam. Ramdam kong namumula na ang mga mata ko at tanda ng kagati ng manok nang bigla niyang itong agawin sa akin. Ang halimaw! Kahit talaga pakitaan mo ng kabutihan halimaw pa rin. Kakain at kakain pa rin ang pagkain gusto niya. Mambibiktima pa rin nang hindi nakokonsensya. Akala ko iba ka sa lahat ng halimaw na nakita ko. Pero pagpapakitang tao lang pala ang 10 taong nandito ka sa bahay ko. Hindi. Naging totoo ko sa lahat. Pero hindi na rin mahalaga yon. Sarado naman ang isip mo pagdating sa pagpapakatotoo At siya nga pala, anong ginawa mo kay Ben? Narinig kitang sinasaktan mo siya kagabi Makulit talaga ang kapatid kong yun pero sana naman Wala na siya. Ano wala na? Patay na siya. Pinatay ko na. Masyado matigas ang ulo niya kaya hindi na ako nakapagtimpi Kaya wag mo nang hanapin ang wala na. Baka multuin ka ba? Kumain ka na't maggayak. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Sa kuta ng mga gunong. No? Hindi, mapanganib yun. Bakit natatakot ka? Talaga nakakatakot sila. Hindi mo sila kilala. Wala silang awang kung pumatay. Hindi ako natatakot sa kanila. Dapat sila matakot sa akin. Dahil ako ang hindi nila kilala. Pero sila, kilalang kilala ko na. Pero Dalian mo na! Kahit sinabi ni Dom na pinatay niya ang aking kapatid, ay hindi naman ako naniniwala. Makulit si Ben, pero wala siyang dahilan para patayin siya. Nagkunwari din ako natatakot sa mga gunong para mapaniwala ko siyang pinipigilan ko nga siya sa kanyang balak. Pero ang totoo, gusto ko talagang ipain siya sa mga aswang na yon. Napuno ng galit ang puso niya dahil sa paghihiganti. Kaya alam kong hindi niya pakikinabangan ng mga sinasabi ko. Pero syempre, hindi naman ako papayag na basta na lang niyang gawing pain para sa kalaban niya. Pagkatapos kong kumain, kagad ako nag-ayos ng sarili. Nakahanda na ako nang lumabas siya ng kanyang silid.
Para siyang sasabak sa gera dahil sa kanyang suot. Sukbit niya sa bewang niya ang mahabang bolo at buntot pagi. Nakita ko ring may suot siyang medalyon. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Yan ang sandata mo? Huwag mo nang itanong tungkol sa mga ito. Pero oras na takasan mo ko. Alin sa mga itong tatapos sa'yo? Oh, lagay mo to sa braso mo. Ano to? Kadena, mga ka ba? Yan lang, hindi mo pa alam? Ang ibig kong sabihin, bakit kailangan pa nito? Eh di para hindi mo ako takasan, Hindi nga ako tatakas. wala na akong pinagkakatiwalaan ngayon, Bea. Gawin mo na lang yan kung ayaw mong sakalin kita gamit ang kadenang yan. Eh mas mahirapan tayo kapag inatake tayo ng mga kalaban, Dong. Hindi ikaw ang dapat mamroblema nun. Tiningnan niya ako ng matalim, Kabanong. Kapag gano'n na siya tumingin, malapit na siyang magalit. Kaya inilagay ko na sa kaliwa kong palapulsuhan ng tila pulseras sa dulo ng kadena. Pagkatapos ay nakita kong ikinandado naman niya sa sinturon ang kabilang dulo. Matapos ang ilang minuto ay umalis na kami ng bahay. Binigtas namin ang kakahuyan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero natatandaan ko na papunta yun sa Batis. Kung saan kami inatake ng mga gunong noon. Bakit tayo papunta dito? May shortcut dito, papunta sa kuta ng mga gunong. Paano mo naman nalaman ng mga yan? Ilang taon na ako nag-iimbestiga habang nagsasanay na maging antingero. At ngayon, alam ko na kaya ko na silang harapin. Hindi ko man sila maubos. Ang malaga, mapatay ko mga aswang na pumatay kay Ana. Kapag napatay mo ba sila, tatahimik ka na? Oo, ang kamatayan lang nila ang makakapagpatahimik sa akin. Dahil lang na ngayon, hindi pa rin natatahimik si Ana. Paano ka nasabing hindi siya natatahimik? Eh binabagabag pa rin ako sa panaginip eh. Ah, kaya pala. O sige, tutulungan kita. Ano naman ang magagawa ng isang duwag na kagaya mo? Ang alam mo lang naman eh, magtago, hindi ba? Oo, noon. Pero iba na ngayon. Gusto ko na rin lumaban. Ayoko palagi na ibang tao na lang ang nagdidesisyon para sa buhay ko. Mula ngayon, ako na ang masusunod dating sa akin. Sige, malalaman natin kung hanggang saan makakarating ang pag-iilusyon mo. Hindi ako nag-iilusyon lang, Dom. Seryoso ako. E anong gagawin mo kapag may nakaharap ka ng gunong? Sige nga, anong plano mo? Mukhang puro salita lang naman ang alam mo eh. Bakit ikaw? May plano ka ba, ha? Oo, may katagpo ako ngayon. Si Fer ka ba? Hindi, iba to. Pamahimik na si Dom nang marating na namin ang pusod ng gubat. Palinga-linga siya sa paligid na parabang tinitingnan niya kung narating na ba namin ang lugar na tagpuan nila. Maya-maya'y nilapitan niya ang isang puno na may nakatali na itim na tela. Pagkatapos noon ay sumipol siya gamit ang daliri. Ilang segundo ang lumipas ay nakarinig kami ng pagsipol na sagot. Ano yun? May sumagot yata sa'yo. Oo, nandyan na siya. Ayun. Teka, si Fer ka yun ah. Sabi mo, hindi siya ang kausap mo. Abat, papanong? Dumating ka nga, Pogi. Nagulat ba kita? Anong ginagawa mo dito? Hindi naman ikaw ang kausap ko ah. Tapos na tayo. Ikaw lang ang tumapos sa usapan natin, pero ako hindi, no? Yung kausap mo, wala na. Patay na. Ibigay mo na sa akin ang babaeng yan para matapos na ang ugnayan nating dalawa. Hindi, wala ka makukuha. Kung ayaw mong ibigay na maayos, edi kukunin ko na lang ng sapilitan. Habang nagpapalit ng anyo si Berka bilang gunong, itinali at ikinandado naman ni Dom ang dulo ng kadenang nakatali sa akin sa isang puno. Pagkatapos ay inihanda na niya ang sarili para harapin si Berka. Kita ko sa mga mata niya na buo ang loob niya na talunin si Berka. Noon ko lang siya nakita na ganun kagalit ang mga mata. Maigpit niyang hinawakan ng buntot pagi at inasiwas muna ng ilang beses bilang paghahanda sa pag-atake. Napapikit ako
nang magsimula silang maglaban. Parang bituin na kumikislap ang mga mata ko dahil sa tuwa. Ilang minuto rin akong nanood sa kanila. Pero nang mapag-isip-isip ko na kailangan ko ng tumakas, ay sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Hindi naman ganun kalaki ang kadena kaya nasira ko ito gamit ang bato. Paalis na sana ako nang bigla kong marinig ang boses ni Lucio. Ipinatawag kita kanina, kapatid. Pero ang sabi wala ka. Naisip ko baka nagliliwali ko na naman at napapabayaan ang tungkulin mo. Hindi nga ako nagkamali. Inubos pa lang ang oras sa pakikipaglaro sa isang tao. Ano bang mapapala mo dyan? Bakit hindi mo pa siya lapain? Paano ka kapunta dito, kuya? Paano mo nalaman na nandito ako? Hinahanap pa kita, di ba? Magaling ako maganap. Baka nakalimutan mong ako ang pinuno ng lahi natin. Ano kailangan mo? Bakit kailangan mo pa akong puntahan dito? Siya pala ang kapatid mo? Ang pinuno ng mga gunong? Sino ka naman? Natatandaan kita. Isa ka sa mga aswang na sumalakay sa amin sa batis. 10 taon na nakakaraan. At dahil sa'yo, namatay ang nobya ko. Walang awa niyo siyang nilabas sa harapan ko. Kaso, sa dami ng mga nilapa naming tao, hindi ko na natatanda ng babaeng sinasabi mo Hindi naman siya importante para alalahanin pa. Sa'yo, hindi importante. Pero dahil sa ginawa mo, gumuho ang buong buhay ko. At ngayon nandito ka na. Papatayin kita! Bilib ako sa tapang mo Kahit na maraming sandatan nakasabit sa katawan mo, wala namang yang saysay sa isang aswang na kagaya ko. Sakto, gusto ko magpapawis. Masarap kumain kapag ang pagkain nanlalaban muna, hindi ba? Kuya, huwag ka na pakialam dito. Ako nang bahala sa kanya. Hindi mo na siya dapat paglaanan pa ng oras Hayaan mo na akong umayos ng gulong ito. Ako raw ang may atraso sa lalaking yan sabi niya. Kaya dapat, ako ang umarap sa kanya, di ba? Pagkatapos ko sa kanya, saka mo na ako sagutin kung bakit inilihim mo ito. Bakit hindi mo siya iniharap sa akin kung ako naman pala ang pakay niya? Tapos ngayon, babawalan mo pa ako sa harapan niya? Huwag ka na makialam dito, Verka. Umuwi ka na. Hindi naman magtatagal ang paglalaro namin ito Nagtagisan ng lakas sina Dom at Lucio. Nagtago lang ako sa likod ng isang puno habang nanonood sa kanilang labanan. Nakimpagtatak ako kung paano nakakasabay na si Dom sa mga atake ni Lucio. Gusto rin makialam ni Verka pero hinaharangan siya ng mga kasama ni Lucio. Kaya wala siyang nagawa kundi ang manood na lang din. Dahil sa liksi ng kilos ni Dom, nakita ko na ang inis sa mukha ni Lucio. Madali siyang napikon na parang bata. Kaya bigla siyang nagpalit ng anyo bilang malaking aso. Saka patakbong inatake si Dom. Napangisi ako nang makita ko ang reaksyong yon ni Lucio. Mabilis namang nakaiwas si Dom sa atake sa kanya at nakakuha kagad ng tiyempo para hagbitin ng latigo si Lucio. Kagad naman siyang sinunggaban ng malakas dahilan para tumilapon at bumagsak sa tapat ko. Dahil doon, natuon ang atensyon nila sa akin. Buwisit! Nagawa mo makawala sa kadenang yon? Hindi ako mahina kagaya ng inaasahan mo, Dom. Pero ikaw, gaano ka ba talaga kalakas? Nasa harapan mo ngayon ang pumatay kay Ana, Magagawa mo ba talaga siyang ipagiganti? Huwag mo akong tingnan na para bang lampa ko. Hindi ako nagpakadalubhasa sa pakikipaglaban para lang matalo. Kung ganon, umango ka na't patayin sila. Nandiyan ka na pala, Bea. Kay tagal kitang hinanap. Ngayon, natagpuan din kita. Pero, bakit parang magkakilala kayong dalawa? Siya bumiyag sa akin ng ilang taon, kaya hindi mo ko nahanap, Lucio. Anong sinabi mo? Ang walang yang yan ang nagpahirap sa akin na makita ka? Pwes, nagkaroon na talaga ako ng dahilan para hindi na patagalin ang labang ito. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo ngayon. Mandakal lalaki ka! Mahusay ka pala talagang magsinungaling Ipinapakita mo na ba ang tunay mong kulay ngayon, ha, Bea? Mali ba ako nang sinabi? Hindi ba't biniyag mo naman talaga ako? Ginusto mo rin naman yon, di ba? Dahil ayaw mong matagpuan ka niya. Oo nga, pero ang mamatay ka sa kamay niya, ang ganti ko sa 10 taon pang pagmamaltrato mo sa akin.
Kakaiba ka nga mag-isip ngayon ha. Pero hindi ka magtatagumpay. Tama na pagkikipagdaldalan sa kanya, lalaki. Ako ang harapin mo. Oo, hindi kita tatakasan. At pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko naman ang ibang may kinalaman pa sa pagkamatay ni Ana. At pagkatapos nun, ang babaeng tagob na ito ang pahihirapan ko hanggang sa balagutan na ng hininga. Bagya akong napatras nang muli silang maglaban, Kabanong. Dahil sa ginawa kong pagsulsul sa galit nila sa isa't isa, naisipan ko ng tumakas. Wala na kasi akong papel pa sa sitwasyon. Naisip ko ang aking kapatid. Kailangan ko malaman kung talagang pinatay na siya ni Dom. Pero nang paalis na ako, biglang humarang sa aking daan si Verka. Oh, Popopop! Saan ka naman pupunta, ha? Hindi mo na kailangan pang malaman. Hindi ka naman konektado ron eh. Pero sa'yo, hindi pa ako tapos, no? Habang abala sila sa pagpapatayan, kailangan ko namang isagawa ang pakay ko sa'yo. At yon ay ang patayin ka. Papala mo sa pagpatay mo sa akin. Ikaw ang kalakasan at kahinaan ng tanga kong kapatid. At kapag namatay ka, mababaliw siya. Wala na siyang kakayahang pamunuan pa ang aming angkan. Ah, balak mo talagang agawin ang pumumuno sa kanya. Mahirap ka rin mag-isip ng plano, ha? Kaso, hindi ako basta-basta napapatay eh. Hindi rin ako basta-basta nagpapagamit sa kung sino-sino. Pagkasabi ko noon, kinuha ko ang libro ng mga orasyon na isinuksok ko sa bewang ng aking palda. Naghanap ako ng tamang orasyon na uusalin para labanan siya. Pero bigla niyang inagaw yun sa akin. Dahil doon ay nakipagtagisan ako ng lakas para mabawi ang libro. Doon ko nailabas ang pagiging aswang ko. Pero aminado kong wala akong binatbat sa lakas niya, Kabanong. Kaya puro ilag na lang ang ginawa ko. Nang mapikon siya, ay maras niya akong kinalmot at tinamaan ako sa mukha. Sinugod ko siya pero sinalubong niya ako ng sakal. Galit na galit siya, gigil na gigil. Halos lumuwa na mga mata niya habang sinasakal ako. Pinilit ko magsalita pero pinatulog niya ako ng malakas na suntok. Paggising ko, nasa ibang lugar na ako. Nakakulong sa isang bahay na yari sa tabla at matitibay na kahoy. Kahit ang mga bintana ay nilagyan ng rehas na gawa sa matitigas na sanga ng puno. Sumilip ako sa labas at nakita kong palapit si Lucio. Napatayo ako sa tapat ng pintuan nang bumukas ang pinto. Gising ka na pala. Paano ko napunta dito? Si Verka nagdala sa'yo. Gusto ko nang umuwi. Pakawalan mo ako dito. Nakauwi ka na. Kasi mula ngayon, dito ka na titira. Bakit gusto mo ako mapangasawa? Di hamak naman na maraming mas magagandang babae kaysa sa akin. Sila na lang ang pakasalan mo. Isa lang akong mahinang tangob. Wala kang mapapala sa kagaya ko. Wala akong pakialam sa kakayahan mo. Hindi ko na kailangan ng malakas na asawa dahil malakas na ako. Huwag mo na yung problemahin. Teka, nagugutom ka na ba? Ipasok niyo dito yung bagong huling baboy na mo. Hindi ako nagugutom. Ang gusto ko ay makauwi na. Uuwi tayo sa inyo para ipaalam sa pamilya mo na ngayon ay nandito ka na. Patutuloy na ang kasal. Hindi nga kita gustong pakasalan eh. Bakit kulit mo? At saka matatanda na tayo para dyan. At sinong gusto mong pakasalan? Yung lalaking yun na ginawa kang bihag ng 10 taon? Oo nga pala. Ano na nangyari sa kanya? Natalo mo ba? Napatay mo na ba? Di mo na kailangang malaman pa yon. Di ba gusto mo rin naman siyang mamatay? Dapat wala ka nang paki sa kanya eh. Lalo na't ikakasal na tayo. At kung gusto mo man siyang pakasalan, hindi na mangyayari yon. Wala akong balak na pakasalan siya. Gusto ko lang makasiguro na talagang napatay mo nga siya. Ano ba tingin mo sa akin, mahina? Walang panama sa isang gunong ang kagaya niyang ordinaryong tao. Kung nakatakas man siya, tsak kung hindi na siya magtatagal dahil sa matinding pinsala sa katawan niya. Kung ganon, hindi mo nga siya napatay. Hindi na rin ako nagtataka. Sa dami ng sugat mo sa katawan eh, tsak na nahirapan ka sa kanya. Tumahimik ka! Kapag nagkrusuli ang landas namin, dadaling ko sa iyo yung ulo niya. Kailangan din niya magbayad dahil sa ginawa niyang pagbihag sa iyo ng ilang taon.
Hindi ba't gusto mong maghiganti? Ako na ang gagawa nun para sa'yo. Wag na. Kung magiganti man ako sa kanya, ako na ang gagawa nun at hindi ikaw. Kapag balik niya ikaw na ang mapuruhan. Tsak na magpapalakas yun. Galit na galit yun sa'yo Dahil sa napatay mo nga yung nobya niyang mang-aagaw. Mga agaw? Anong ibig mong sabihin? Ang lalaking yon, siya lang ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kapatid kong si Bianca. Kung ganun, may matibay ka palang rason kung bakit mo siya gustong mamatay. Hindi mo kayang gawin kaya gusto mong ako gumawa. Pero dahil magiging mag-asawa na tayo, ang problema mo ay problema ko na rin. Hindi mo na yung gagawin na mag-isa. Para mapadali, tutulungan kita. Huwag ka naman kailam sa problema ko, Lucio. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Masyado ka talagang pakiputi, ano? Sige, hayaan kita. Basta bukas, pupunta tayo sa inyo para formal kong hingin ang kamay mo sa mga magulang mo. Pagkasabi niya noon, iniwanan niya ako kasama ang kapwa niya mga gunong. Siniguro rin niyang nakasaradong mabuti ang pinto sa labas para hindi ako makatakas. Inis na inis ako noon pero wala akong magawa kung di ang maghintay ng kinabukasan. Nagpasya kung kailangan ko munang sumang-ayon kay Lucio habang naghahanap ng pagkakataon na makatakas sa kanya. Kinaumagahan, maaga akong pinuntahan ni Lucio para sunduin. Hindi ako nakatulog sa kakaisip kung paano siya tatakasan dahil kahit saan siya magpunta ay may mga kasama siyang alipores. Nasa kaligitnaan na kami ng paglalakad sa kakauhian nang bigla na lamang umulan. Pero hindi yun nagmula sa ulap. Kasunod noon ang pag-atungal ng mga kasama kong aswang at isa-isa silang nagtago sa damuhan. Nakaramdam ako ng hapdi sa aking balat at doon ko lang nalaman na hindi yun basta tubig lang. May kung sinong nagsaboy sa amin ng tubig na may tinunaw na asin. Mabuti na lang at hindi ako napuruhan kagaya ng iba. Mabilis akong hinablot ni Lucio at ikinubli sa isang malaking puno. Anong nangyayari? Sino may gawa nito? Hindi ko alam, pero maging alerto ka. Naamoy kong hindi siya nag-iisa pero hindi naman sila mga aswang. Ayun! Nagsisimula na sila maglabasan at inaatake na nila yung mga kasama mo. Tulungan mo sila! Sige, dumito ka lang ha. Oo. Habang nakakubli sa puno, pinanood ko silang naglalaban-laban. Nakilala ko na nga ang mga taong sumalakay matapos ko silang kilatisin. Sila ang mga kalalakihan sa lugar nila Dom. Ang ilan sa kanila ay pumupunta pa sa bahay para makipag-inuman sa kanya. Hinagilap ko ng tingin si Dom hanggang sa nakita ko siyang nilalabanan ng 3 gunong na nasa anyong malaking aso. Walang takot niyang hinagupit ng butot pagi ang mga ito. Pansin ko rin na ilang bahagi ng katawan niya ay may mga benda. Hindi rin maayos ang pagakbang ng kaliwang paa niya na halatang napilay. Pero hindi yun naging hatlang para lumaban siya. Matapang pa rin siyang nakikipaglaban at sa bawat hagupit ng latigo ay naroroon ng gigil at galit. Pwede na siguro akong tumakas habang abala pa sila sa pagpapatayan. Ate! Ay, halimaw! Hala, hindi pa ate. Normal na tao pa ako hanggang ngayon. Ben, akala ko wala ka na. Akala ko pinatay ka na niya. Mabutit buhay ka. Sobra ako nag-aalala sa'yo Ikaw ba talaga yan? Hala, nagbago ba ang itsura ko? Kaya hindi mo ako nakilala? Saka, hindi ako basta-basta namamatay ate. Masamang damo kaya ako. Oo, binugbog niya ako dahil sa galit niya. Pero, atakas naman ako. Kaya eto, buhay na buhay pa rin. Ay, mabuti talaga at hindi ka napahamak. Ay, teka. Bakit ka pala nandito ka? Kasama ka ba nila? Nakipagtulungan ka na ba kay Dom? Hindi ah. Saka, sa ugali ng lalaking yon, malabong makipagtulungan yun sa akin. Paano ka napunta dito? Binuntahan kita sa bahay niya, pero walang tao. Kaya hinagilap ko siya. Kung saan-saan ako nagpunta. Hanggang sa nakita ko siyang nakikipag-usap sa mga tao. Nakiusyoso ko. Kasi yung mga kapitbahay niyo kasi hindi ka raw nila nakikita
Kaya sinabi niya na dinukot ka ng mga aswang. Hindi naniwala ang iba. Pinagtawanan nga lang siya eh. Pero may ilang naniwala. Yun yung mga taong nakaranas na salakayin ng aswang. Kaya kinulungan siyang iligtas ka. Ginawa niya yon? Sinabi niyang dinukot ako at pinagplanuhan nilang iligtas? Talaga ba? Eh, syempre hindi. Ano? Naipit na kasi siya sa sitwasyon dahil hinahanap ka na ng mga tao. Eh hindi naman niya mapigilan yung iba na tumulong kaya hinayaan na lang niya. Ay, akala ko talaga nagbago na siya. Halimaw pa rin pala talaga ang ugali. Bakit parang umaasa ka magbabago siya? Huwag mo sabing Mali ang iniisip mo, Ben. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa kapatid natin. Kaya nga pinagplanuhan natin to, di ba? Mula pa sa simula. Ngayon, malalasap na niya ang ganti ko. Mabibigyan ko na ng katarungan ng kamatay ni Bianca. Kulang na kulang pa ang pagpapahirap na ginawa ko sa kanya sa loob ng 10 taong pananatili ko sa bahay niya. pagpapahirap, eh di ba nga parang wala namang epekto sa kanya yung pagriritual mo para kulamin siya. Sa haba ng panahon na yun ha, dapat patay na siya eh. Pero tingnan mo siya oh ate, malakas at nakikipaglaban pa rin sa mga aswang na yan. Kung nagawa niya makaligtas sa pangungulam ko sa kanya, titiyakin kong sa kamay ng mga gunong na yan, malalagutan na siya ng hininga. Eh bakit? Nakipagkasundo ka na ba kay Lucio? Hindi man ako mahusay makipaglaban, Ben. Matalino naman ako. Nagagawa ko silang paikot-ikutin. Tingnan mo sila. Hindi ba't ang ganda nilang pagmasdan mula dito? Nagpapatayan sila. Tapos, makukuha natin ang tagumpay ng paghiganti nang walang ginagawa. Isa man lang sa kanilang mamatay, malaking tagumpay na yon. Madali na nating mapapatay ang matitira. Pero, mas masaya kung dalawang silang malalagutan ng hininga sa labang yon. Mag-usal ka ng orasyon. Ritualan mo sila, Ben. Lasunin mo ang kanilang isipan para lalo silang magpatayan. Bigyan mo sila ng matinding mungungot na siyang ikamamatay nila. Magandang ideya yun ate ah. Bilib talaga ako sa iyo sa husay mo ng pag-iisip. Malapad ang ngiti ko habang isinasagawa ni Ben ang pag-uusal na makapangyarihang orasyon para paglaruan ang isip ng mga magkakalabang grupo. Pero maya-maya ay nabigla ko nang umulan na naman ng maalat na tubig. Nag-angilan ng mga gunong na lalong nagpahirap sa kanila sa labanan. Sinamantala naman yun ni Dom para mapatay ang ilan sa mga tauhan ni Lucio. Hinagilap ko ng tingin kung sino nagpapaulan ng tubig na yon, hanggang sa makita ko si Verka sa isang sulok. Siya ang nag-uutos sa mga kasama niyang gawin ang pagtapon ng mga galon ng tubig. Ibang klase siya talaga. Kahit kapatid niya si Lucio, hindi siya nagdadalawang isip na patayin. Makuha lang ang pamumuno sa kanilang angkan. Akala ko'y nagkasundo na sila. Pero traitor pala talaga siya. Ate, pabayaan na natin sila dito. Umalis na tayo. Umuwi na tayo sa atin. Tapos ko na rin silang bulungan ng orasyon. Magpapatayan sila hanggang sa pare-pareho silang malagutan ng hininga. Hindi, Ben. Kung aalis tayo ngayon, hindi natin malalaman kung sino matatalo at kung sino ang panalo. Isa pa, delikado ang angka natin kapag umuwi ako doon. Kailangan ko munang masigurong patay na ang dalawang yan bago ko umuwi. Nakausap ko na ang mga magulang natin, ate. Sinabi ko na sa kanila ang totoo. Saka, naghahanda na rin sila ng depensa kung sakaling may lumusob mula sa angka ni Lucio. Kung uuwi na tayo, matutulungan natin sila. Ibig mo sabihin, payag na silang hindi ako magpakasal kay Lucio? Oo, ate. Sa tagal mong nawala, naiintindihan na nila ang saaloobin mo. Kaya umuwi na tayo. Pabayaan na natin sila dito. Sige, umuwi na tayo. Hoy! Ganun na lang yon? Pagkatapos mong pakinabangan ng kapatid ko, aalis ka lang? Hindi ka naman lang magpapasalamat? Verka? Ha! Nagulat ba kita? Ay, hindi naman. Pero hindi mo na ako matatakot ngayon. Hindi mo rin kami mapipigilan. Kaya mo na ako labanan? Ano pa ba ang gusto mong makuha sa akin? Di ba ang pamumuno lang naman ng angkan ninyo ang gusto mo? Bakit idadamay mo pa ako dyan? Bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin si Lucio? Hindi ba gusto mo siyang patayin para madali mo nang makuha ang trono? Sa kanya mo nalang ubusin ang oras mo.
Kung mabibigo akong patayin ang kapatid ko, kailangan ko ng bagong plano. Kinalaman ko dyan. Malaki. Kapag ikaw na ang gagamitin ko laban sa kanya, mawawala na siya sa katinoan. Mapapasunod ko siya sa gusto ko. Kaya, pasensya na, pero hindi pa kita papayagang makauwi ngayon. Hindi mo ako magagamit sa plano mo, Verka. Wala ka naman magagawa eh. Inihanda ko ang aking sarili para labanan si Verka, Kabanong. Malakas siya kaya ginamitan ko na lang ng bilis sa pagtakbo dahil alam kong hindi ko siya kayang talunin. Pero nang mag-anyong aso siya, mas mabilis na siyang tumakbo kaya nataranta ako. Maya-maya ay napansin kong napahinto si Verka sa paghabol sa akin at saka umalulong na para bang may iniindang masakit sa ulo. Nang hagilapin ko ng tingin si Ben, nakita kong nag-uusal siya ng orasyon at ipinukol niya kay Verka. Dahil sa galit nito, sinalakay niya si Ben. Patakbo ko lumapit sa kapatid ko. Nang humarang ang mga kasama ni Verka na nasa anyong aso rin. Nagpahabol ako sa kanila papunta sa imbakan nila ng mga galon na may lamang maalat na tubig. Nang makalapit doon, ay kagad kong inihagi sa kanila ang galon at isa-isa silang nag-atrasan dahil nagtalsikan ng laman ito. Hinagisan ko rin si Verka dahilan para lalong magalit at inatake ako. Pinagtulungan namin siyang labanan ni Ben hanggang sa napansin namin pumagitna na pala kami kina Dom at Lucio. Natigilan sila sa paglalaban nang makita ako. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko magtago ka lang doon? Tatago kung ang impacta mong kapatid ay tinutugis ako. Verka! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi kong huwag kang aalis sa lugar natin? Bakit sumunod ka pa dito? At saka, bakit mo inaatake si Bea? Hindi siya ang kalaban natin, kundi ang mga taong ito. Ay pasensya ka na kapatid, kung ngayon lang hindi na kita susundin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ayoko nang makipagplastikan pa ha. Ang layunin ko talaga ay ang mamatay na kayong pare-pareho. Anong sinabi mo? Anong dahilan mo at nasabi mo yan? Ang pagkalaban sa akin ay kalaban sa buong angkan. Wala ka namang kinatatakutan ngayon? Ay, natatakutan? Unahang namumunos ang kan, kuya. Hindi mo ba napansin? Masyado ka kasing manhid eh. Iilan na lang ang mga kapanalig mo. Karamihan kasi sa mga lahi natin ay nawalan na ng tiwala sa'yo mula nang nakilala mo ang walang kwentang babaeng tangob na ito. Anong sabi mo? Simple lang. Matagal ko nang nakuha sa iyo ang pamumuno sa ating angkan. At para tulungan ng magwakas ang pamumuno mo, kailangan mo nang mamatay. Kaya pala hindi na sumusunod sa akin ang iba. At panay na lang ang iwas sa akin para bang isang ordinaryong gunong na lang ako. Ikaw pa lang nasa likod ng pagtataksil nila. Walang niya ka talaga. Akala mo ba'y matatalo mo ako? Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman mamamatay ng walang kwenta. Dahil nasa labanan ka kontra ng mga walang kwentang taong ito. Palalapasin kong isa kang bayani. Kaya ililibing ka pa rin may dignidad. Hindi ako mamamatay dito. Kung hindi ikaw, humanda ka ngayon sa akin. Dahil sa galit ni Lucio sa kapatid, hindi na siya nakapagpigil pa. Marahas niya itong inatake. Naglayuan naman kami sa kanila para hindi na masangkot pa sa kanilang gulo. Sa pag-atras ko ay nabangga ko si Dong. Ah, kumusta? Buhay ka pa pala. Hindi naman ako madaling mamatay eh. Ikaw ang nakakapagtaka. May sapusa ka ba? Hindi ko pa lang talaga oras para lisanin ang mundo. Sa ngayon, makakapagpahinga ako. Manonood muna ako sa paglalaban ng dalawang yon. Kapag namatay yung isa, bawas na ang papatayin ko. Ayos din ang mga nangyayaring ito eh. Parang palagi pumapabor sa akin. Yun ang akala mo. Ha? Bakit ganyan ka makatingin? Parang ang laki ng atraso ko sa iyo ah. Sadya talaga malaki ang atraso mo sa akin. Ngayon, oras na ng paniningil. Oy! Ngayon lang kita nakita ang ganyang katabang at kaseryoso ah.
Dahil pa rin ba yan sa pagbigat pananakit ko sa'yo ng ilang taon? Ibang klase talaga kayo mga babae. Hindi kayo nakakalimot. Masyado yung mababaw para gawing dahilan. Tama! Kaya nga, huwag mo na subukan kalabanin ako. Dahil wala ka namang magagawa eh. Kung dating ordinaryong tao pa lang ako eh, hindi ka na makalaban sa akin. Ngayon pa kayang biyasa na ako sa magiging antingero. Kaya ang mahinang aswang na kagaya mo ay hindi mananalo. Hindi lang naman ikaw ang nagpakadulubhasa, Dong. Kahit ako, naging mahusay din naman kahit paano sa tulong ni Ben. Tinuruan niya ako ng mga orasyon at pakikipaglaban. Ikaw nga ang ginawa ko praktisan eh. Di mo ba nararamdaman? Ilang taong kang pinahirapan ng karamdaman dahil sa kulam, hindi ba? Eh, ikaw? Ikaw ang kumulam sa akin? Ha! Walang iya ka talaga. Pero bilib din naman ako sa iyo kasi nalabanan mo eh. Nakatakbo ka kaagad sa albularyo. Pero kahit magsabwatan kayo ng manggagamot mo, hindi ka pa rin agad makakatakas sa kapangyarihan ko. Nakalimutan mong isa kong tangob, ang aswang na mangkukulam. Ah, ikaw pala ang nagpahirap sa akin ng ilang taon ha? Sil ka rin pala eh. Pero ano naman ang dahilan mo at ginawa mo yon? Dahil lang ba sa pang-aabuso ko sa'yo? Bakit di mo pa sa kulam? Pwede naman tayo maglaban ng harapan. Gusto ko makita kang unti-unting namamatay. Akala mo ba eh, nagkataon lang ang lahat? Mula sa kung paano tayo nagkakilala? Anong ibig mo sabihin? Planado mo ba yon? Anong dahilan mo? Natatanda mo ba si Bianca? Ha? Sino naman Bianca yan? Napakaraming Bianca sa mundo, no? Ang babaeng iniwan mo, pinagtulakan at tiloko, pinaibig, ipinagpalit sa haliparot na babaeng nakilala mo lang sa paninderya. Si Bianca, ang kapatid kong naging nobya mo bago si Ana. Ah, si Bianca. Magkapatid pala kayo? Kaya pala magkahawig kayo ha? Formal ako nakipag-iwalay sa kanya. Ano naman ang naging kasalanan ko doon? Ganun na lang yon. Kapag may nakilala kang bagong babae, iiwan mo yung nobya mo na para kang nagpalit lang ng damit. Napakawalang hiya mo naman. Nagdusat na lugmok ang kapatid ko. Masyado niyang dinibdib yun. Nang hindi na niya kinaya, nagpakamatay siya. Eh kung ganon, dahil sa kanya ang lahat ng ito. Hindi lang pala nagkataon ng lahat. Oo, mula ng pagpapahabol ko sa mga gunong papunta sa Batis, sinadya ko yun dahil gusto ko kayong ipalapa sa kanila. Sayang lang at si Ana lang ang namatay. Kaya sinamantala ko ang pagtira sa bahay mo para habang naroon ako magawa kong pangungulam sa'yo. Makita ng harapan ang paghihirap mo. Ibang klase ka rin mag-isip ng plano ah. Talagang napahirapan ako doon. Dahil sa kalagayan kong yun napilitan akong aralin ng pagiging antingero para protektahan ang sarili ko. Dahil hindi naman malaman kung sino mang kukulam Tapos, ikaw pala yun? Visit ka? Sinadya ko rin tanggapin ang bawat pananakit mo. Dahil ang bawat hagupit mo sa akin gamit ang buntot pagi, nagagamit ko yun sa pangungulam sa'yo. Ibinabalik ko ang sakit sa'yo at hindi mo nalalaman kung sino ang gumagawa. Dahil kahit itahos ka pa ng albularyo mo, sarili mo lang ang lalabas doon. Dahil ikaw mismo ang nananakit at hindi ako. Bawat hampas ng latigo mo sa akin, sinasadya ko yun. Sinasabayan ko yun ng orasyon at ritual. Pabalik yun sa'yo. Ay, kaya pala, ipinagtapat mo rin sa akin na aswang ka para mas madagdagan ang galit ko sa'yo. Pero hindi pa rin naman nagtagumpay kahit na magkampiyan pa kayo ng kapatid mo. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. At si Bianca, wala akong kinalaman sa pagkamatay niya ha. Huwag mong isisi sa akin ang kaduwagan niya na harapin ang kabiguan. Nakipag-iwalay ako. Hindi dahil sa ipinagpalit ko siya sa iba, kundi dahil sa nakakasakal na ang ugali niya. Masyado siyang silosa at ang gusto niya sa kanya lang umikot ang mundo ko. Huwag mo na ipagtanggol ang sarili mo. Dahil hindi na niyan maibabalik ang buhay ng kapatid ko. Kung gusto mong humingi ng tawad sa kanya, ako magdadala sa iyo kung saan man siya naroroon ngayon. At doon ka lumuhod at humingi ng kapatawaran. Ha! Ang babaw mo!
Dahil sa sinabi niya, lalo kong nanggaliiti sa galit. Mababaw lang pala sa kanya ang kamatayan ng isang taong nagmahal ng naman. Dahil doon, lumabas ang malakas kong enerhiya at nakapagpalit ako ng anyong bilang tangob. Ramdam ko ang init ng aking mga mata dahil sa galit. Napasigaw ako nang humaba tumulis ang aking kuko at pangil. Pagkatapos ay mabilis ko siyang sinugod. Namanga pa ako sa aking kakayahan na noon ko lang nalaman na may ganun pala akong lakas. Bumilis ang kilos ko, pati ang takbo at pag-iwas sa mga atake niya. Hindi kasi ako nagsasaaswang kasi ayaw ko naman talaga. Pero noon ko lang nalaman na lumalabas pala talaga yon dahil sa sukdulan ng galit. Gulat na gulat din si Dom sa mga ipinamalas kong galing sa pakikipaglaban sa kanya. Panay lang ang iwas at atras niya. Hindi siya makaatake dahil hindi niya alam kung paano ko kontrahin ang mga galaw ko. Hanggang sa napalood siya sa lupa nang mapuruhan ko siya ng kalmot sa dibdib. Bakit ka uminto sa pag-atake? Hindi ka mananalo kapag ganyan ka. Dapat hindi ka nagbibigay ng kahit kaunting awa sa kalaban mo. Lalo ba't matindi ang galit mo. Habang may pagkakataon ka pa, dapat pinapatay mo na ako. Hindi ako kagaya mo nananakit ng walang kalaban-laban. Kaya tumayo ka, lumabas uli. Talaga ba? Hindi ka ganon? Nung kinulam mo nga ako hindi ba't wala akong laban nun? Kahit anong sitwasyon, pare-pareho lang yan. Kung gusto mong manalo sa akin, lahat ng pagkakataon dapat sinunggaban mo. Palagi mo na lang talagang pinapakulo ang dugo ko no? 10 taon akong nagpanggap na mabuting nilalang para lang maisakatuparan ko ang pagiganti ko sa'yo. Hindi lang para sa kapatid ko, kundi pati na rin sa mga pananakit mo sa akin. Tama ka nga siguro. Dapat ngang sunggaban ang bawat pagkakataon kung yun ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Itinaas ko ang aking kamay at mas pinahaba pa ang mga kuko. Handa na akong itarak yun sa kanyang puso nang mapahinto ako. Dahil bigla lang siyang napayuko at nagsuka ng dugo. Napahawak siya sa dibdib dahil nahihirapan sa paghinga. Maya-maya'y napalingon ako dahil nakakarinig ako ng orasyon na ibinubulong sa hangin. Nakita ko si Ben sa tabi ng puno. Doon ko lang namalaya na niriritualan niya si Dom para kulamin. Ate, tara na! Umalis na tayo dito! Ha? Kayong magkapatid, mga walang hiya talaga kayo. Bakit nagagawa niyo pa rin akong kurasyonan kahit na may pangontra at medalyon na ako? Ibig sabihin nun, mahina ang agimat mo. Mukhang hindi ka na makakalaban pa dahil sa kalagayan mo. Diyan ka na mamamatay, kaya iiwan na kita. Hindi ako papayag. Hindi ka makakalabas dito. Kung mamamatay ako, isasama kita. Halika dito! Bitiwan mo ang damit ko! Hindi ka makakalis. Magkasama tayong mamamatay. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang ate ko! Aray! Ikaw na kumag ka! Talagang nandito ka ba? Malakas ang loob mong kalabanin ako Dati, sinasalo mo lang ang mga suntok at sipa ko. Ngayon, nananapak ka na. Kung gusto mong sumama sa kamatayan ng ate mo, sige, halika rito! Hindi mo na magagawang lumaban pa dahil ibinalik ko na ng mas matindi ang kulam na ginawa sa'yo ni ate. Kung inakala mong nagawa mong pagalingin ang sarili mo, nagkakamali ka. Nagpahinga lang ang kulam pero nandyan pa rin yan. Tingnan mo, bumabalik na, di ba? Ramdam mo na? Mga walang hiya kayo, mga kampo ng demonyo, mga mangkukulam! Sige, isigaw mo pa ng isigaw na mangkukulam kami. Kasi kung ang kagaya mo lang naman ang ikukumpara, di hawak naman na may say-say naman kaming nilalang kaysa sa iyo. Pabayaan mo na siya, Ben. Lumayo na tayo dito. Kapag natapos na si Lucio sa kapatid niya, tsak na, babalikan niya yan. Siguradong hindi na siya mabubuhay ngayon. Halika na, umalis na tayo dito. Hinawakan ko ang kamay ng kapatid ko at saka hinatak siya para umalis.
Pero pagtalikod ko, bigla na lang akong natigilan ng maramdaman ko ang pagtagos ng patalim sa aking tagiliran. Sa pagkabigla ko ay hindi na ako nakasigaw pero nataranta at nagsisisigaw naman si Ben kaya nahatak niya ang atensyon ng iba. Pinilit ko pang makalayo kay Dom kasi nakita ko ang galit sa mga mukha niya. Pakiramdam ko ay talagang tutuluyan niya na ako. Mula sa gilid ng aking mga mata, nakita kong pilit niyang tumatayo. Hawak pa rin niya ang patalim na ginamit sa pagsaksak sa akin. Masinigpitan pa niya ang hawak doon at nanlingkis sa sumugod sa akin. Pero bigla na lang siyang napaluhod at napasigaw matapos siyang indahin ng marahas na pagkalmot ni Lucio sa kanyang likod. Walang niya ka! Wala kang karapatang sakta ng babaeng mahal ko! Pagbabayaran mo ang ginawa mo ito sa kanya! Tanga! Hindi mo dapat minamahal ang babaeng yan! Pero kung sa bagay, pareho nga pala kayong halimaw. Dapat sa inyo ay pinadadala na sa impyerno kaysa magkalat pa ng lahi sa mundong ito. Naglaban na ang dalawa. Pilit na sinasangga ni Dom ang mga kalmot sa kanya ni Lucio. Inalalaya naman ako ni Ben na lumayo na sa lugar. Pero dahil sa sugat ko, hindi ko na nakayanang maglakad kaya huminto at sumandal na kami sa isang puno. Ate, hindi huminto ang dugo. Anong gagawin ko? Huwag ka nga matakot dyan. Malayo pa ito sa bituka, no? Malapit na talaga. Nasa tagiliran na oh. Lumis nga lang ng konti ang bituka mo. Pupunitin ko ang damit ko para tapalan ng sugat nang maampat ang pagdurugo. Walang niya talaga ang lalaking yun eh. Traidor talaga siya. Nay, dahan-dahan naman ang tatapal. Ay, pasensya na ha. Kaya mo bang maglakad? Oo, pero maya-maya na. Siya nga pala. Bakit parang nawala yung mga tao? Nagtakbuhan sila dahil sa takot ng makitang maraming aswang ang naglalabasan eh. Si Ferka, nasa na siya? Nakita ko kanina na nabiyag ng mga tauhan ni Lucio. Ibig sabihin, kaya pala wala na rin ang mga kakampi niya. Siguro iniwan na rin siya. Ang natira na lang pala eh, 2 hangal na yun. Kaya nga dapat, umalis na tayo dito. Baka mamaya eh, manalo pa sa laban ng mangyabang na yun. Sino sa kanila? Pero pareho naman silang mayabang ah. Si Dom. Pero kahit naman sino sa kanila, mayabang naman pala pareho eh. Gusto ko makita kung sino ang mananalo sa kanila. At ano naman ang gagawin mo sa mananalo? Kung kaya natin siyang patayin, gawin natin. Sa kalagayan mong yan, ate? Kailangan mag-isip ng paraan eh. Ay nako, ang kulit talaga. Saka kaya ay pinaglihin ni nanay. Habang nag-iisip ng paraan kung paano mapatay ang mananalo sa paglalaban nila Dom at Lucio, tahimik at seryoso ko silang pinanood para malaman ang kanilang kahinaan. Dahil nasugatan ako, hindi ko na kayang lumaban. Hindi rin naman kaya ni Ben dahil bata pa siya at hindi pa natuturuan kung paano ang lumaban sa mas malalakas na aswang. Dahil sa kalagayan ni Dom, nakita kong dihado siya sa laban. Pero sugatan naman si Lucio mula sa pakikipaglaban niya kay Verka. Kaya kapansin-pansin din na nahihirapan siyang umatake. Kinapitan na lang ni Dom ang latigo niyang may trabungko ng ahas. Dahil napaamo na niya ang mutya, nagpamalas na ito ng kapangyarihan. Parang ahas kung gumalaw ang latigo sa bawat hagupit ni Dom. At kapag lumalapit sa kanya si Lucio, ang duloy parang nanunuklaw na ahas. Pero si Lucio ay isang gunong. Kaya niyang tanggalan ng kapangyarihan ng mutya dahil marunong ang lahi nila sa bagay na yon. Kaya nagulat si Dom dahil sa isang sambit lang ni Lucio ng orasyon ay bumalik na sa pagiging normal na latigo ang hawak niyang buntot pagi. Pagkatapos ay sinamantala ni Lucio ang pagkakataong yon para umatake. Hindi na ako nakatingin nang bumao ng matutulis na mga kuko ni Lucio kay Dom kasabay ng pagsigaw nilang pareho sa magkaibang dahilan. Tama
na ako. Sabi ko na eh, hindi talaga mananalo si Dom kay Lucio eh. Bakit mo naman nasabi yan? Lahat ng taong hibang sa pag-ibig, tapos nakita niyang sinaktan ng mahal niya, talagang papatayan. Lakas talaga ng tama sa'yo ng gunong na yan eh, no? Ewan ko sa'yo, hindi naman nakakatuwa. Huwag mong sabihin na hindi si Lucio ang manok mo sa kanila. Wala akong manok sa kanila, sira ka ba? Oo na, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Huwag ka nang sumigot, baka bumulwak ang dugo mo. Pero masaya ako. Masaya? Saan? Padadalaw ko na ang puntod ni Bianca. Masasabi kong salubungin niya ang lalaking yon at bahala na siya kung saan sila magpang-abot. Dito sa mundo, naipagiganti ko na siya. Tama. Siguro matatahimik na siya. Pero dapat na tayo umalis dito, ate. Kapag nakita pa tayo ng gunong mo, hindi na tayo makakataka sa kanya eh. Oo nga pala. Bulungan mo siya ng orasyon, Ben. Bigyan mo siya ng pansamantalang ilusyon para hindi tayo masundan. Tapos, maglagay ka rin ng selyo sa ating katawan para walang kalaban na makaramdam sa atin. Delikado kasi kapag masumpungan nila tayo eh. Sige, pero alam mo, kota na ako talaga kakaritwal eh. Nakakahina rin ang katawan. Di ba marunong ka naman? Ikaw na lang kaya gumawa. Hindi pa ako kasing husay mo eh. Ang pinag-aralan ko lang ng mabuti ay ang mangulam. Ngayon ka pa talaga umangal. Hayaan mo, kapag natutunan ko na lahat ng orasyon at ritual, hindi na kita aasahan sa kahit na ano. Lo, nagtampo ka agad. Gawin mo na kasi. Heto na po. Matapos gawin ni Ben ang inutos ko, nagsimula na rin kaming lisanin ang lugar na yon. Bago tuluyang makalayo, nilingon ko pa si Lucio. Kasama ng mga kapwa niya gunong, naglalakad sila ng pabalik-balik pero hindi naman nakakaalis sa lugar. Alam kong ang isipan nila ay nasa mundo pa dahil sa ritual na ginawa ni Ben sa kanila. Natapunan ko rin ang tingin ng walang buhay na katawan ni Dom na nakandusay sa lupa. Sigurado ako, kapag nakabalik na sa wisyo ang mga gunong, magiging panlaman nila sa tiyan ang lalaking yon. Sumilay ang ngiti sa aking labi. Alam kong hindi maganda ang maging masaya para sa kamatayan ng iba, pero masisisi niyo ba ako? Ang lalaking yon ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng kapatid ko. At ang mamatay siya, para akong nabunutan ng tinik sa aking dibdib na ilang taon ko nang tinitiis. Nag-uumaga na nang makarating kami sa amin. Halos hindi ako makahinga dahil sa pagyakap ng maigpit sa akin ng mga mahal ko sa buhay. Hindi rin magawang mapatahan ni nanay ang kanyang sarili sa pang-iyak. Napatawa ako kasi napakaiyakin talaga niya. Ginamot ni Impo ang sugat ko habang sinesermonan ako. Isa yon sa mga namiss ko. Nang lumiwanag na, iginala ko ang paningin sa paligid habang nakadungaw sa bintana. Walang nagbago sa lugar namin. Ganun pa rin. Ang sariwang simoy ng hangin at ang kakaibang presensya ng paligid dahil sa orasyon na proteksyon para maging ligtas palagi sa araw-araw. Mga aswang kasi kami. Hindi lang basta aswang. Kami rin ay mga mangkukulam. Kinagabihan, tahimik akong lumabas ng bahay. Hindi ako gumawa ng kahit na anong ingay. Kasi kapag nagising, hindi ko na magagawa ang bala ko. Nang makalabas ako sa bahay, halos patakbo kong tinungo ang kakahuyan. Pero napahinto ko nang marinig ko ang pamilyar na boses. Sa bubot ng babaeng yan, ha? Ben, ano ginagawa mo dito ng ganitong oras? Malalim na ang gabi, nasa labas ka pa? Bilog ang buwan ngayon, no? Tinapos ko lang tong inutos ni Impo sa akin na ritual. Eh, ikaw? Ha? Naghahanap ng hayop? Tama. Medyo namiss ko kasi na makipagabulan sa mga hayop dito sa gubat eh. Talaga? Makikipagabulan ka sa mga hayop na may bit-bit na bag? Pamalit na damit. Alam mo na. Ay nako ate, wag ako. Parang hindi mo yata alam na kabisado ko na ang bawat liko ng ugat ng utak mo. Lalayas ka na naman ano? Kau talaga, kadarating mo lang eh. Di ko ba naawa kina nanay at tatay? Ben, alam mo naman ang dahilan kung bakit ako aalis, di ba? Si Lucio na naman.
Kung magsasanay ka na kasi kay Impo sa paggamit ng mga orasyon, hindi ka na patakas-takas. Kung ako lang, Ben, kaya kong sarili ko. Pero alam mong, kapag naggalit si Lucio, wala siyang pakialam kung sino madadamay. Kapag nandito ko, baka lahat na nandito masaktan lang dahil sa akin. Ayoko mangyari yon. Hindi kakayanin ng konsensya ko. Naiintindihan ko naman. O siya, sige, tayo na. Pagkasabi niya noon, may kinuha siyang bag na nakatago sa damuhan. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat dahil pagkakuha niya noon ay nagsimula na siyang maglakad. Hoy, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Hindi pa ba halata? Hindi sasama ako sa'yo. Ano ka pa naman? Paano sila nanay? Si Impo. Hahanapin ka nun. Pabayaan mo na sila. Sanay na naman sila sa akin eh. Pabalik-balik naman ako dito. O ano? Aalis pa ba tayo o babalik na lang tayo sa bahay? Sira ulo ka talaga no? Nakapaganda ka talaga Ibang klase ka. Ako pa ba? Ay siya nga pala. Saan pupunta ngayon? Kahit saan, basta malayo. Napakagala mo talaga. Eh di huwag ka nang sumama. Gusto ko rin gumala, no? Ang lagay ikaw lang ang may pangarap. Kapag sumama ka sa akin hindi ka na magiging ganap na tangob. Ayos lang ba sa'yo yun? Alam mo, te, ang totoo niyan, yan talagang dahilan kung bakit gusto kong lumayo dito eh. Gusto kong maging normal na tao. Ha? Bakit? Ang gaganda kasi ng mga babaeng tao, ate. Aba, gusto ko namang makapag-asawa, no? Yung ibang mukha naman. Sa atin kasi, nakakaumay na yung mga mukha ng mga kababaihan eh. Bakit? Ano bang pinagkaiba ng mga babaeng normal na tao sa babaeng tangob? Napakaseryoso kasi ng lahi mo. Mga nakasimangot. Parang laging sasabak sa digmaan ng itsura. Loko, lahi mo rin sila, no? Pinatukan ko si Ben habang naglalakad kami kabanong. Sa dahilan niyang mababaw, napatawan niya ako. Pero natutuwa ko sa kanya kasi bata pa lang, alam na niya ang gusto niya sa buhay. Nung kasing kaedad niya ako, palagi akong sumusunod-sunod. Takot akong sumuway. Kaya nang tumanda na ako, doon naman ako naging suwail. Dahil kay Bianca, natuto kong magdesisyon at lumaban. Dahil din sa kanya, nakita kong ibang parte ng mundo. Nalaman kong hindi lang pala sa baryo namin kami pwedeng mabuhay. Pwede pala kahit saan. Kahit isang aswang, basta wala kang tinatapakang tao. Sa lahat ng ginawa ni Dom sa akin noong nakatira pa ako sa bahay niya, may isang bagay akong ipinagpapasalamat sa kanya. Yun ay pinagdamutan niya akong kumain ng hilaw o sariwang karne. Natutunan kong kumain ng nilaga lang, walang asin o bawang. Dahil doon, nagagawa ko makisalamuha sa mga tao nang hindi natatakam. Kaya hindi ako takot na makipamuhay sa kanila. Nagpakalayo-layo kami ni Ben at nagsimula ng bagong buhay. Sa isang barangay, may tumanggap sa amin bilang serbedora sa karinderya. Mabait ang may-ari, mag-asawang matanda na. Kuy Ben, saan ka pupunta? Magbabasketball, te. Natapos mo na ba yung mga hugasin na kaldero? Oo, tapos na lahat. Maayos na rin yung mga upuan. Nakasalansa na. Bakit ba? Eh kasi tuwing sumasama ka sa mga barkada mo para mag-basketball, gabing-gabi ka nang umuwi. Kaya tinatanghali ka ng gising eh. Hindi mo na ako natutulungan sa pagbubukas ng karinderya. Pasalamat ka, mababait ang amo natin. Uwi din kaagad ako, ate. Siguraduhin mo lang. Ang sabi ni Lola Nene, bukas daw darating yung apo niya. Dito raw magbabakasyon. Gusto niyang maayos ang karinderya dahil maselan daw yon. Oo na, ate. Bakit ba sinasabi mo pa sa akin yan? Ako ba ang sasalubong sa apo niya? Ikaw talaga, kung makasagot ka, dadagukan kita dyan eh. Kailangan nating gumising ng maaga kasi maaga magluluto ng panindang ulam. Para pag dumating yung apo nila wala nang kalat sa kusina. Oo na, sige na. Alis na ako. Pag ikaw ginabi talaga, umanda ka sa akin. Hindi nga. O sige na, labas na ako, te. Nandiyan na sila Romar eh. Sila lang naman ba ang kasama mo sa paglalaro? Di ba sabi ko na sa yung wag mo na siyang kaibiganin at basagulero yan?
Napagbago ko na siya, ate. Kaya wag mo nang alalahanin. Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Hoy! Ben! Sinasabi ko sa iyo kang gagawa ng kung ano-ano. Ikaw napahamak talaga. Kaya ko na ang sarili ko, te. Matanda na ako. Masyado kang nega. Walang mananakit sa akin dito, no? Takot lang nila. Baka nakakalimutan mo, may dugo kong tangog, di ba? Eh nako, wag mo ipagmalaki yan. Hindi mo dapat pinangangalandakan yan, no? Ikaw talaga? O sige na, alis na ako. Sinundon ko pa ng tingin si Ben hanggang sa makalabas ng bahay. Sinilip ko sila sa pintuan kasi gusto kong makita si Romar. Nung isang beses kasi, nakita kong nambubuli siya ng mga kaedaran niya. Basagulyero talaga at nangingikil ng pera. Sa tingin ko ay nakuha niya yung galing yon sa kanyang amang lasinggero at palaging naghahamon ng away. Ganun kasi ang naririnig kong usapan ng mga taong kumakain sa karinderya. Nang makita ko si Romar, nagulat ako kasi ramdam ko ang kakaiba niyang aura. May enerhiyang nakabalot sa kanya na parang kinokontrol siya ng iba. Parang nasa ilalim siya ng gayuma. Kitang-kita ko rin kung papaanong napapasunod ni Ben ang lalaking yon na hindi man lang umaangal. Sira ulo talaga tong kapatid kong to. Sinabi ko nang huwag gagamitin ang kapangyarihan niya sa mga tao eh. Umanda siya sa akin mamaya pag uwi niya. Napaitad ako nang biglang magsalita si Lola Nena sa likuran ko. Pinatira kasi nila kami sa malaki nilang bahay dahil wala namang kasama ang mag-asawa. May dalawa silang anak na parehong may pamilya na at nakapunda na ng sariling bahay at lupa. Kaya paminsan-minsan lang yon pumasyal. Nagbilin lang siya sa akin sa mga gagawing kinabukasan pagkatapos ay umalis na siya. Pero bago siya tuluyang umalis ay kinagulat ko ang huli niyang sinabi. Hayaan ko raw si Ben sa kanyang ginagawa dahil matalino raw ito. Alam naman daw ni Ben ang tama at mali. Kaya kailangan ko lang na magtiwala sa aking kapatid. Sa pagtataka ko, hindi ko na siya natanong pa. Pero malakas ang kutob ko noon, si Lola Nena ay hindi ordinaryong tao. Pakiramdam ko ay nakakaramdam din siya kung kakaibang tao ang kanyang kaharap. Bigla ko tuloy naalala nung bagong salta kami sa lugar. Hindi pa ako nakakapagkwento ng maayos tungkol sa kung paano kami napadpad sa lugar nila ay sinabi niyang tanggap na kami sa trabaho. Para bang magaan ang loob namin sa isa't isa na parang may connection kami noon pa. Hanggang sa isang araw, umalis ang mag-asawa dahil nakumbida sa kasalan. Nagbilin sa amin si Lola Nena na maglinis ng bahay dahil ng araw na yon ay hindi naman sila nagbukas ng karinderya. Ibinigay niya sa akin ang isang kahon at sinabing mas alam ko raw ang gagawin doon. Ate, nabuksan mo na ba yung kahon na binigay sa'yo ni Lola Nena? Hindi pa. Bakit? Buksan mo na kaya. Mas atat ka pa sa akin eh. Mamaya na, pagkatapos ko maglinis ng bahay. Ngayon na kasi, di ako mapalagay eh. Ako na lang magbubukas. Ay naku, sige, bahala ka. Parang batang tinakbo ni Ben ang kahon na nasa ibabaw ng lamesa sa kusina. Dali-dali niya itong binuksan. Maya-maya ay tinawag niya ako na parang nakakita ng malaking kayamanan. Nagmamadali ako lumapit at tiningnan ang kahon. Naglalaman yun ng librong itim na ang nakasulat ay mga orasyon at ritual na para sa mga mangkukulam. Nagkatinginan kami ni Ben. Mga ilang segundo rin. Saka kami nagpasya na ibaon sa likod bahay ang kahon na yun. Mga mangkukulam kami, oo. Alam kong sa kagaya namin ay malaking bagay ang karunungang yon. Pero mas pinili namin ni Ben na wag nang dagdagan pa ang kung anong kaalaman na natutunan namin mula kay Impo. Ang gusto lang namin ay magkaroon ng buhay na payapa at malaya, kagaya ng normal na tao. Hanggang sa ngayon, namumuhay pa rin kami sa kung ano ang pangarap namin noon. Si Ben nagkaroon na po ng sariling pamilya. Habang ako, tumanda na lang na naging tagapangalaga ng bahay na naiwan ng mag-asawang matanda. Ayaw din po kasing ibenta ng kamag-anak nila ang bahay dahil doon sila tumutuloy kapag nagbabakasyon sa probinsya.
namuhay po ako na matandang dalaga. Pero puso ko, ito ang buhay na masaya. Dahil sa gitna ng mga ordinaryong taong namumuhay sa lugar namin, may isang kakaibang ako. Maraming salamat sa pagsasalaysay ng aking liham. Salamat din po sa inyong mga tagapakinig. Muli, ako po ito, si Bea. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, maraming salamat po kung umabot po kayo hanggang dulo sa pakikinig o pagsubaybay sa ating kwento ngayong araw na ito. Sa mga bago pa lang sa ating channel, kung maaari, pindutin niyo po ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayo nanonotify pag meron tayong mga bagong video. At syempre, pakipindot na rin po ang like button kung nagustuhan niyo po ang ating kwento. Mag-comment na rin po kayo para mabasa po natin kung anong palagay niyo sa kwento natin ngayong araw na ito. At pinakamaganda niyan, i-share niyo na rin po ang video natin para mas marami pa tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!